R. Silent Channel. Kabanata 1031 hanggang 1040. Ang 161st mech ay bahagyang nag-squat, at ang karaniwang kalasag sa kanyang kamay ay unang natamba, at kaagad pagkatapos nito, nagpakita siya ng isang set ng mga super defensive na kasanayan. Sa sandaling dumampi ang kanyang kalasag sa sibat, ang protection na takip sa ibabaw ng kalasag ay nabasag ng sibat, ngunit ang kanyang katawan ay tumingkayad, ang kalasag sa kanyang kamay ay nakataas, ang dulo ng sibat ay bahagyang nakataas, at ang direksyon ng pag-atake ng sibat ay bahagyang nagbago. Mabigat ang atake ni Tang Wulan, ngunit syempre hindi niya ito ganap na may pagtanggol. Ngunit ang nakita ni Tang Wulan ay isang serye ng mga anino ng kalasag na sumabog sa buckler. Ang mga anino ng kalasag ay pinagpatong sa ibabaw ng bawat isa, lumilitaw ng makapal sa ilalim ng sibat, patuloy na nakasalansan pataas, tulad ng isang salansan ng mga arhat. Sunod-sunod niyang itinaas ang kanyang sibat. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Nang ang sibat ni Tang Wulan ay dumaan sa mga balikat ng mecha ng kalaban nang umabot ito sa mecha, hindi nito mabutas ang katawan ng kalaban. Sa sandaling ito, ang squatting mecha ay biglang tumalon, at ang nakasalansan na mga anino ng kalasag ay hindi inaasahang lumipat mula sa ibaba hanggang sa itaas, at ang isang layer ay tumama sa itaas na layer. Ang Shield Shadow ay agad na nag-zoom in sa panahon ng proseso ng stakang. Ang sibat ni Tang Wulan ay itinulak pataas, at kasabay nito, ang kalasag ng espiritu sa kanyang kabilang kamay ay tumawid sa isang iglap, at dumiretso sa dibdib at tiyan ng mecha ni Tang Wulan. Sa gilid ng kalasag, ang madilim na gininto ang halo ay kakaibang matalim. Hinawakan ni Tang Wulan ang baril sa magkabilang kamay, lihim na pinalakpakan ang depensa ng kalaban sa kanyang puso, habang nakaupo sa kabayo na may mababang baywang. Ang hawakan ng baril ay bumangga sa kalasag, na gumawa ng dagandong. At ang magkapatong na anino ng kalasag pagkatapos na itaas ng kalaban ang kanyang sibat ay nagmukhang doble ang karaniwang kalasag, at ang pinalaki na bahagi ay ganap na madilim na gininto ang liwanag at anino. Walang duda na ang kalaban ay gumagamit ng mga kakayahan sa espiritu sa pagkakataong ito. Tumawid ang kalasag, sa pagkakataong ito ay sibat ni Tang Wulan. Ang suntok na ito, na may higit sa 10 beses na pagsasalansan, ay nagpasabog na ng lakas ng pag-atake sa isang bagong antas. Malamig na sumangot si Tang Wulan, at ang sibat sa kanyang kamay ay biglang naging puting ginto, at isang malakas na alon ng sigla ang biglang sumabog mula sa kanya. Nanatiling hindi gumagalaw ang sibat sa kanyang kamay, na biglang hamarang sa kalasag ng kalaban. Ito ba ay mas mahusay kaysa sa lakas? Boom! Ang liwanag at anino sa karaniwang kalasag ay nabasag at tumalbog pabalik. Ang sibat ni Tang Wulan ay hindi gumagalaw. Ang liwanag ng sibat na ilang talampakan ang haba ay sumabog sa isang iglap, at hindi mabilang na mga anino ng sibat ang namumulaklak sa kanyang harapan. Ang ilaw ng sibat ni Tang Wulan ay parang kagubatan ng liwanag at anino, naging isang mahabang pag-atake ng stick, at dumiretso sa kalaban. Ang mech no. 161 ay halatang matigas. Malinaw na hindi niya inaasahan na ang mecha ni Tang Wulan ay napakalakas sa mga tuntunin ng lakas. Ang isang pares ng mga kalasag sa kanyang kamay ay puwersahang nakuha at tumayo sa kanyang harapan, sinusubukang labanan ang anino ng baril ni Tang Wulan. Ngunit sa pagkakataong ito, ibinuhos ni Tang Wulan ang kapangyarihan ng sarili niyang dugo sa mecha, at ang buong mecha ay nagpakita ng platinum na kinang. Bagamat napakaganda ng kanyang shield defense, naapektuhan pa rin ito ng absolute power gap. Panay ang pag-atres ng pambobomba. Biglang lumiit ang ika-161 na mecha, at sa kakaibang dagandong, biglang sumabog ang pattern ng baon ng pagong sa ibabaw ng kanyang dark golden shield, naging layer ng liwanag at anino, at talagang kasali dito ang mecha. Ito ay naging isang bola ng liwanag, at biglang tumalbog sa ilalim ng pagkakabangga sa anino ng baril ni Tang Wulan, at sa isang iglap ay nabuksan ang distansya sa pagitan ng isa't isa. Napakahusay na aplikasyon. Nang magpapatuloy na si Tang Wulan sa paghabol, bigla na lang siyang nakaramdam ng bulaklak sa kanyang harapan. Lahat ng bagay sa kanyang orihinal na paningin ay biglang nagbago, at ang kanyang isip ay nahihilo din. Ito ay pagbabago ng espasyo. Bago pa siya makapag-react, isang malakas na pagsipsip ang biglang dumating, na hinayla ang kanyang mecha pasulong. Ang nakita ng audience sa mga mata ng audience ay isang kislap ng liwanag sa katawan ng No. 161, at pagkatapos ay nagpalitan sila ni Tang Wulan ng posisyon, at pagkatapos ay kumaway ang No. 161 mech patungo kay Tang Wulan. Sa pagklik sa kalasag, isang malaking itim na kamay ang tila lumitaw sa hangin, ngunit sa isang hakbang patungo sa mecha ni Tang Wulan, ang mecha ni Tang Wulan ay sumugod sa kanya ng pasuray-suray. Ito ay Close Combat Magic, Space Replacement. Sabay-sabay na sumayaw ang isang pares ng mga kalasag ng No. 161, naging isang anino ng kalasag sa ibabaw ng langit, sa likuran niya, lumitaw din ang isang higanteng pagong. Naglalabas ng malakas na hininga. Basalt na kalasag. Sa banggaan kanina lang, na-realize na ni 161st na mahirap pakisamahan ang 66th sa harap namin. Ang lakas nito ang tanging nakita niya sa kanyang buhay.
Ang bawat isa ay isang malapit na combat mecha, at ang kapangyarihan ay talagang gumaganap ng isang mapagpasyang papel sa labanan. Ang kakayahan ng kalaban na biglang tumaas ang kanyang lakas sa ganoong lawak ay hindi napigilan ang kanyang mga kasanayan sa kalasag, na nangangahulugan na ang pagkakataon na lumaban ng gusto ay maliit. Ang mga kasanayan sa pakikipaglaban na ipinakita ni Tang Wulan noon ay hindi mas mababa sa kanya. Ang 161st ay may isang mayamang karanasan sa mecha warfare, at siya ay gumawa ng isang desisyon sa unang lugar, at siya ay sumabog ng buong lakas. Lumaban para sa tagumpay. Sa makatuwid, ginamit niya ang dalawang signature na kakayahan ng espiritu ng sunod-sunod, pinalitan muna ang posisyon ng Tang Wulan, na nakakagambala sa kanyang aura, at pagkatapos ay ginamit ang paraan ng Traxayon. Ito ang Traxayon ng batas ng espasyo, at hindi ito isang bagay na maaaring labanan ng kapangyarihan. Sa makatuwid, ang mecha ni Tang Wulan ay direktang lumipad patungo sa kanya, at kung ano ang pinapasok ay isang round ng mga pag-atake na ginawa niya ng todo. Pagkatapos ng lahat, sabay nagulat si Tang Wulan, nasa harap na niya ang sibat sa kanyang kamay. Napakabilis ng epekto ng dalawang skill ng kalaban kaya nang mag-react siya ay nasa harapan na niya si Shield Shadow. Ibig sabihin, hindi na niya magagamit ang sibat ngayon. All out na ang atake ng kalaban. Ang pagiging hindi nagulat ay talagang isang mahusay na karakter, at si Tang Wulan ay nagkataong nagtataglay ng gayong kakayahan. Sa pagharap sa gayong malupit na pag-atake mula sa kanyang kalaban, bahagyang gumalaw ang kanyang puso, at ang ikalimang gininto ang singsing ng espiritu ay tahimik na lumiwanag. Ang ikalimang Bloodline Spirit Ring skill na ginamit niya sa pakikipaglaban kay Ma Shan noong araw na iyon ay muling na-shoot, nang hindi pinagsama ang spirit skills, ito ay puro Bloodline Spirit Ring skill. Sa isang iglap, sa mga mata ng No. 161, ang katawan ng No. 66 sa tapat ay tila may dobleng imahe. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang kalasag sa sibat at mecha sa kamay ni Tang Wulan. Sa sandaling natamon niya, naramdaman niyang may mali. Ang kapangyarihang inatake niya ay parang putik na baka na pumapasok sa dagat, at napawi ng sunod-sunod na bahagyang pagkabigla. Pagkatapos, ang bahagyang pagkabigla ay biglang tumindi tulad ng isang blowout, at ang nakakatakot na pagkabigla ay biglang sumabog. Boom! Malinaw na tinamaan ang number 66 mech, ngunit ang lumipad palabas ay ang 161. Ang kaalaman ni Tang Wulan sa mecha ay bumalik sa normal pagkatapos ng ilang sandali ng pagmulto, na parang wala siyang nagawa, at ang sibat sa kanyang kamay ay sinaksak din sa oras na ito. Ang marahas na kaguluhan ay naging sanhi ng 161st Mecha at Mecha Division na lumitaw lahat ng panandalian, at naramdaman na lamang niya na ang isang nakakatakot na puwersa ay patuloy na sumabog sa kanyang katawan. Dapat mong malaman na kahit ang control-level cultivation base na si Ma Shan ay nabugbog ng humarap sa husay ni Tang Wulan. Sa oras na ito, kahit na kontrolado ni Tang Wulan ang kanyang kapangyarihan, hindi ito sumabog sa lahat ng direksyon at nakatipid ng isang tiyak na halaga. Ang lakas, ngunit nakakatakot din. Ang mahabang sibat ay dumaan sa pagitan ng dalawang kalasag, at ang liwanag ng sibat ay pumutok sa puwersa na tumusok sa katawan ng No. 161 sa isang iglap. Pagkatapos, lumitaw muli ang shockwave. Sa pagkakataong ito, ang marahas na dagandong ay lumitaw sa katawan ng No. 161. Sa ilalim ng nakakagulat na tingin ng mga manunood, ang No. 161 mecha ay natangay sa mga pira-piraso sa kalangitan at lumilipad sa lahat ng direksyon. Bumagsak ang No. 66 sa lupa, parang haligi sa langit. Ito, kalokohan ng audience. Ang laro ay hindi na i-broadcast ng live sa buong network, ngunit maaari rin itong i-broadcast on demand. Kasabay nito, maraming tao ang nagmamay-ari ng Stardow Cabin na mapapanood. Walang alinlangan na ito ay tiyak na isang nakakagimbal na labanan, mula sa simula hanggang sa pagtatapos ng laro, halos bawat sandali ay puno ng banggaan ng karunungan at lakas. At ang huling sandali ng pagsabog ni Tang Wulan ay nagulat kay Qunlan. Ito na ba ang aking ikalimang Bloodline Spirit Ring skill? Bagamat hindi ito ang Blood Soul Fusion Technique, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ito ay mas nakakatakot kaysa sa Blood Soul Fusion Technique. Sinimulan din niyang maunawaan ang kasanayang ito. Tila ito ay hindi isang hiwalay na kasanayan sa pakikipaglaban, ngunit isang nakakatakot na kakayahan na maaaring isama sa alinman sa kanyang mga kasanayan sa kaluluwa. Bilang karagdagan sa kakilakilabot na pagkonsumo, ang iba pang mga aspeto ay perpekto lamang. Sumasabog ang Golden Dragon. Dapat itong iPangalon sa pangalang ito. Ngunit kahit naganap ng kinokontrol ni Tang Wulan ang direksyon ng output, ang dalawang application na ngayon ay inalis ang higit sa 60% ng kanyang sariling soul power at bloodline power. Sa madaling salita, ang kasanayang ito ay magagamit lamang kapag ito ay lumabas. Hindi bababa sa kanyang kasalukuyang cultivation base, kaya sa kabila nito, puno pa rin ng excitement ang puso ni Tang Wulan, ibig sabihin, mayroon siyang super explosive skill. Dahan-daang kinulat ang kanyang mahabang pilak na buhok, umupo si Guyana sa maliit na tabing ilog, tinitingnan ng mga babae sa fire basin na naglalaban ng mga damit sa kabilang panig ng ilog, na may kaunting pagkalito sa kanyang mga mata.
Isang dampi ng sakit ang tahimik na sumilay mula sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos, nagkaroon ng pag-asa. Pupunta siya para makita ako. Bakit hindi mo ako i-fuse? Ang mahinang boses ay tahimik, siya lang ang nakakarinig. Talo na ako sayo, pwede mo na akong pagsamahin. Bakit hindi? Muling tumunog ang boses. Kung marinig ito ni Tang Wulan, ito ay hindi maihahambing na nakakagulat, dahil ang boses na ito ay pagmamay-ari ng kanyang napakapamilyar na kapatid na babae. Oo, boses ito ni Nier. Hindi sumagot si Guyu, tahimik lang siyang tumingin sa malayo. Sa orihinal, tayo lang ang dapat na unti-unting nagsanib. Ang marahas na pagsabog ang naging dahilan ng ating paghihiwalay muli. Ngunit ngayong nakabawi na tayo sa pamamagitan ng Kirong Tang Tianzhu, bakit hindi ka na muling nagsama? Puno ng puzzled ang boses ni Nar. Hindi pa rin umimik si Guyu. Sa kanyang malalaking lilang mga mata, tila walang katapusang mga pag-iisip at isang dampi ng hindi mapag-aalinlangan ng katatagan. Ikaw, anong problema? Tanong ulit ni Nar, medyo masungit na ang boses niya. Dapat ko siyang patayin. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya maaari kong italaga ang aking sarili sa dapat kong gawin. Sa wakas ay nagsalita si Guyu. Hindi mo gagawin. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Nar, matatalo mo ako, ibig sabihin, hindi mo siya mabaril. Kaya, hindi mo gagawin. Saglit na natahimik si Guyu, at biglang nagsabi, hindi mo na ako mapipigilan, at dapat mong malaman. Malaman na sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya maaari kong gisingin ang mga Jin ng Dragon God at muling buhayin ang Dragon God. Ang Diyos na kaharian ay wala na, tanging sa ganitong paraan, maaari tayong lumikha ng sarili nating kaharian ng Diyos, dalhin ang ating mga tao kasama natin, at magkaroon ng sarili nating mundo. Ito ay hindi ang aking sariling negosyo, ito ay may kinalaman sa lahat ng bagay. Gawin ito, dapat nating sirain ang sangkatauhan. Bahagyang natigilan ang boses ni Nar, alam ko, dapat nating gawin iyon. Ang iyong alaala ay alaala ko rin. Ngunit, magagawa ba natin ito? Kung gagawin natin, kung gayon, sa mga ano ang pagkakaiba ng mga tao? Sa unang labanan sa God Realm, talagang sinisiraan sila ng mga Diyos na iyon. Hindi ba tayo mali? Bumantong hininga si Guyu, itinuturing mo pa rin ba ang iyong sarili bilang tao pagkatapos ng lahat? Nier said lightly, if you have to say that, I have no objection. I was originally the part of human memory that you separated. You haven't said why you refused to merge me. You should know, kung hindi mo ako i-blend, kung may magagawa ka talagang hindi pabor sa kanya, pipigilan pa rin kita. Medyo lumabo ang mga mata ni Guyu, hindi mo naiintindihan. Sinabi ni Nier, kung gayon, hayaan mo akong maunawaan. Marahang umiling si Guyu, hindi ko masasabi sa iyo. Malalaman mo pagdating ng araw na iyon. Sinabi ni Nar, hanggang kailan ka magtatago sa kanya. Nakatitig si Guyu sa malayo, kung maaari, umaasa akong magpakailanman. Natigilan si Nar. Bigla siyang tumawa na parang silver bell, tama ako, hindi mo siya mapapatay. Sinabi ni Guyu, ngunit alam mo, bukod sa akin, kailangan bang patayin siya ng lahat ng ating mga tao? Dapat tayong bumalik. Gusto mong pumunta. Kitang-kita ang panginginig ng boses ni Nar, ngunit, ano ang dapat niyang gawin kung wala ka? Tiyak na hulaan niya na kapag nawala ka, nabawi na natin ang ating alaala. Mahina na sinabi ni Guyu, ngunit hindi ko maiwasang umalis, malapit nang matagpuan si Dit Ian dito. Sa kanyang lakas ng pag-iisip, hindi siya mahirap hanapin. Sa ngayon man lang, bago tayo makabawi sa ganap na tagumpay, Dit Ian ang lakas ng bansa ay nasa itaas pa rin natin. Noong nakaraan, nalaman niya na hindi ko kayang patayin si Wulan. Kaya't tiyak na papatayin niya ito. Sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanya maaari tayong magkita. Hindi, patayin mo siya, mababaliw lang tayo. Ito ay ganap na mahahati. Biglang naging malamig ang boses ni Nar. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Guyu, simula noong hinati ako sa dalawang hati ng espada ng Sheer at naging Silver Dragon, hindi pa ako nakaramdam ng kasing fragile ngayon. Alam mo ba, hindi ko gusto ang pakiramdam na ito. Guyu, gusto kong magtanong palagi sa iyo. Biglang sabi ni Nar. Ano? Natahimik sandali si Nar bago sinabing, masaya ka ba kapag kasama mo siya? Natahimik din si Guyu. Siya ay tumayo, tumingkayad sa ilog, marahang itinaas ang isang lusek ng tubig, at hinayaang mahulog ang mga ito mula sa kanyang mga daliri, kung walang kaligayahan, paano magkakaroon ng sakit? Sa sandaling ito, tila huminto ang oras. Biglang bahagyang nanginig ang katawan ni Guyana, parang may naramdaman, tahimik na nawala ang lungkot at lungkot sa mukha, napalitan ng nakakaalam ng ngiti. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay natunaw na sa isang mainit na yakap. Guyu, bakit ka nandito? Matagal na kitang hinahanap. Ang malambot na boses ang nagpainit sa kanyang puso. Kahit gaano kasakit ang kinabukasan, masaya siya sa sandaling ito.
Talagang gusto at gusto niya ang mainit na yakap. Tatay. Mahinang sigaw niya. Niyakap siya ni Tang Wulan, lumabas ako ng kaunti, kaya maaga pa. Mismo na ba ako? Tumalikod siya at yamakap sa kanya, naramdaman ang init ng dibdib nito at ang malakas na pintig ng puso, napapikit, namiss kita ng sobra. Bahagyang hinawakan ng kanyang mahabang pilak na buhok, ang puso ni Tang Wulan ay puno ng kasiyahan sa sandaling ito. Higit pa ito kaysa sa pagsira niya sa ika-10 selyo, at higit pa sa kaligayahan niya nang i-condense niya ang kaluluwa. Dahil sa kanya, kahit gaano kahirap, sa paningin niya, smooth journey lang. At least, may daungan pa rin ang puso niya. Magkayakap silang dalawa ng ganito. Sa di kalayuan, ang mga babaeng naglalaban ng damit sa kabilang ilog, ay nakatingin sa pares ng mga tao na natatakpan ng isang patong ng ginto sa araw, at hindi nila maiwasang bahagyang matigilan. Ito ay isang perpektong larawan lamang. Ang dalawang araw ay maikli, ngunit mayroon lamang kaligayahan. Magkasamang magluto, maglalaba, magkasabay sa paglalakad, magtatawanan ng sama-sama. Tumingin sa mga bituin ng magkasama, at pumunta sa tuktok ng bundok upang tingnan ang mga bundok na nababalutan ng nyebe. Bawat minuto at bawat segundo ay tila pinupuno ng kasiyahan ang kanilang mga puso. Dad, kailan ka babalik sa susunod? Mahinang tanong ni Guyana. Sinabi ni Tang Wulan, sa pagkakataong ito ay maaaring mas tumagal pa. Sumasali ako sa isang kompetisyon. Pagkatapos ng kompetisyon, makakabalik na ako. Sa oras na iyon, dapat ay maaari pa akong manatili ng ilang araw at manatili sa iyo. Nandito ka, bored. Hindi ba nakakasawa? Bahagyang ngumiti si Guyana, sa pag-iisip tungkol kay tatay, hindi ako mag-asawa. Nang makita ang kanyang mapanlikhang nakangiti at kaakit-akit na hitsura, sa wakas ay hindi na napigilan ni Tang Wulan, ibinaba ang kanyang ulo, at marahan siyang hinalikan sa pisngi. Ang pink ay puno ng halimuyak, na nagpapatagal sa mga tao. Gusto ko lang humalik ng marahan, pero hindi ko na napigil ang halikan ulit. Bahagyang tumawa si Guyana, Tay, Makati. Bigla siyang niyakap ni Tang Wulan, huwag mo akong iiwan, okay. Nawala ang ngiti sa mukha ni Guyana. Unti-unting lamambat ang ekspresyon niya. Pagkatapos ng isang paghinto, mahina niyang sinabi, hinding-hindi ka iiwan ni Nar. Nang bumalik si Tang Wulan sa Blood God Legion, puno na siya ng motibasyon. Nagsimula siyang masanay sa buhay dito, sa matinding pagsasanay at aktwal na labanan, ngunit sa tuwing hahanapin niya si Guyana, napaka-relax niya. Mapapawi din ang tense na espiritu. Naramdaman pa niya na ang kanyang damdamin para sa mga elemento ay naging mas malalim, at ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay talagang bumuti muli. Ito ay dapat na nakamit sa nakaraang pambihirang tagumpay, ngunit hindi ko ito nagawang i-penetrate. Sa 2 araw na kasama si Guyana, naging transparent ang lahat. Linangin ng gusto, at sa pamamagitan lamang ng pagiging mas malakas ay mas mapoprotektahan niya siya. Hanggat ang kanyang lakas ay maaaring umabot sa isang tiyak na antas, kung gayon kahit na mabawi niya ang kanyang memorya, hindi niya kailangang iwanan ang kanyang sarili. Sa sandaling naisip niya ito, si Tang Wulan ay napakasigla, natagpuan niya si Jiang Wuyo sa unang pagkakataon at binugbog. Bakit ka binugbog pero ang sakit ng likod ko? Para kang okay na tao. Ano ba ang katawan mo? Reklamo ni Jiang Wuyo. Ang pagkatalo kay Tang Wulan ay nakakapanibago sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, nalaman niyang ang taong binugbog ay karaniwang walang reaksyon, ngunit siya mismo ay pagod na. Si Tang Wulan ay sadyang hindi tao. Pag-atake man iyon na dapat ay dinurog ng bakal ay maaari lamang itong mag-iwan ng kaunting peklat sa kanyang katawan, at kapag nakita ko itong muli kinabukasan ay mawawala na ang peklat. Ang orihinal na pakiramdam ng pagpapalamig at tagumpay ay patuloy na bumababa. Pinisil ni Tang Wulan ang kanyang kamao, sa susunod na magpalit ako para talunin ka. Agad na umiling ang ulo ni Jiang Wuyo na parang nakaumbok na tambol, huwag mong gawin. Sa madaling salita, bakit ka binubugbog? Sa iyong personalidad, hindi ito walang layunin. Hindi ito itinago ni Tang Wulan, upang mas makontrol ang kapangyarihan. Well, hindi na malakas ang pakiramdam na binugbog mo ako, talagang malapit na itong mapalitan. Babalik ako kay Kuya Maria. Napakaganda ng relasyon niya kay Ma Shan ngayon. Napik niya ang lahat ng pangunahing metal ng free character battle armor ni Ma Shan, hindi lang soul forging, kundi soul forging din gamit ang spirit alloy. Matapos masira ang ika-10 selyo at taglayin ang soul core, ang kontrol ni Tang Wulan sa aspeto ng forging ay mabilis din, na kumpleto ang spiritual forging at soul forging, at ang success rate ay lubos na napabuti. Naturally, hindi na nasisiyahan si Ma Shan. Para sa Spirit Master, ang pag-abot sa kanyang level ay talagang ang pinakamalaking improvement. Kung mas mahusay ang pundasyon ng 3 character na battle armor, mas malaki ang pagkakataon na maging isang 4 character battle armor sa hinaharap. Sa mga masters ng battle armor, mayroon pa ring ilang 3 character na battle armor masters, ngunit ang 4 na character na battle armor masters ay bihira. Hindi lamang dahil sa kakulangan ng mga master craftsman, kundi dahil din sa ilang mga sakit na natitira sa panahon ng pre-production ng battle armor na pumihil sa pag-upgrade nito sa isang 4 character battle armor.
Sa pagpapanday ni Tang Wulan, hindi lamang nalutas ng free character battle armor ni Ma Shan ang ilan sa mga nakatagong panganib na iniwan ng nakaraang dalawang character battle armor, ngunit ito rin ay may mataas na kalidad, na tiyak na kabilang sa pinakamahusay sa Blood God Legion. Siyempre, ginampanan din niya ang papel ng isang maliit na istasyon ng radyo ng speaker, at ngayon ang dalawang character na battle armor master sa Legion ay tumingin sa mga mata ni Tang Wulan na puro berde. Ang pag-forging ng kaluluwa na orihinal na inakala na ito ay may maliit na negosyo ay malapit ng pisilin ang threshold. Gayunpaman, ang Tang Wulan ay may limitadong oras at maaari lamang tumanggap ng kaunting trabaho. Bago ang pagbabago, natatakot ako na mapahiya pa siya, ngunit ngayon siya ay dugo 9. Sino ang naglakas loob na pilitin siya? Ang pinakamalaking benepisyaryo ay hindi siya, kundi si Long Yuzo. Ang kalahati ng kita ng forging studio ni Tang Wulan ay ibinibigay sa kanya. Bagamat may kuripot, talagang tinutupad niya ang kanyang pangako. Sa makatuwid, ang ani ni Long Yuzo mula sa forging studio ng Tang Wulan ay mas mataas pa rin kaysa sa Tang Wulan. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kailangang magbayad ng anumang trabaho. Sa makatuwid, ang lakas ni Long Yuzo ay lubos na pinahusay sa kamakailang panahon, na hinimok ng sapat na mga gawang karapat-dapat. Bagamat hindi ito kasing husay ni Jiang Wuyo, nangangahulugan ito na makakahabol siya sa malapit na hinaharap. Ito rin ang naging dahilan ng pag-iba ng tingin ni Long Yuzo sa mga mata ni Tang Wulan. Ngunit ngayon ay nakikita na lamang niya si Tang Wulan sa forging studio. Nakikita lang siya nito kapag nangungulila siya. Sa mga mata ni Long Yuzo, si Tang Wulan ay isang walang kapagurang humanoid machine. Araw-araw maliban sa paglilinang ay paglilinang o pagpapanday, walang oras para sa libangan. Ang kanyang pagsasanay ay nasa Camp of the Blood God, hindi makapasok si Long Yuzo, ngunit dahil matagal na siyang nakikipag-ugnayan kay Tang Wulan, naramdaman niya ang pinakahalata. Malinaw niyang nararamdaman na si Tang Wulan ay tila iba araw-araw. Mula sa unang pagdating niya hanggang sa kasalukuyan, ang kanyang buong pagkatao ay tila ganap na muling isilang. At naging maayos din si Tang Wulan sa huling yugto ng Star Battle. Net Federation Challenge, at malalakas ang kanyang mga kalaban, ngunit pagkatapos niyang ma-promote, hindi mahirap harapin ang mga kalaban na ito. Malapit nang matapos ang knockout stage. Pumasok sa round robin. Pagkatapos ng round robin, final na ang final. Sa round robin, may kabuuang 8 grupo na may 8 tao sa bawat grupo. Ang nangungunang dalawa ay papasok sa huling knockout round, na siyang nangungunang 16. Sa round robin stage, walang panganib ng knockout match, ngunit kailangan ding makipagkumpetensya sa bawat laban. Sa ganitong paraan lamang magkakaroon ng pagkakataong maging kwalipikado. Guyu, anong ginagawa mo? O, kumain ka pa? Well, okay lang ako, huwag kang mag-alala. Pasok ka sa round robin stage, mas magiging intensive ang competition, araw-araw. Paglingon ko, pagkatapos ng round robin, ang final can I go and see you before the stage? Tai, hindi na kailangan. Bumalik ka pagkatapos ng laro, kung hindi, pinaghirapan mo. Okay, magaling talaga. Nang ibaba niya ang komunikasyon, biglang bumalik sa lamig ang mukha ni Guyana na kanina pa masayang nakangiti. Muli siyang nagdial ng numero, pumasok, magsimula na tayo. Handa na ba ang lahat? Oo, Panginoon, handa na. Isang mahinahong boses ang nagmula sa kabilang panig. Mabuti. Iulat ang sitwasyon anumang oras. Hindi mo dapat hayaan ang Spirit Transmission Tower na makahanap ng kahit kaunting palatandaan. Huwag kang mag-alala, Panginoon, kami ay makakalusot mula sa pangunahing platform ng pag-akyat, at hindi sila matutuklasan ng mga ito. Matapos ibitin ang komunikasyon, sinukli ni Guyu ang kanyang buhok at naglakad palabas ng silid ng mabagal. Kung nakikita siya ni Tang Wulan ngayon, magugulat siya. Dahil wala na siya sa palanggana ng apoy, kundi sa mundong puno ng metal. Handa ka na ba? Isang magandang boses ang umalingaw sa mga tainga ni Guyana, at si Tianfeng Daoluoleng Yaozu ay naghihintay na sa labas ng pinto. Well, handa na ako. Teacher. Tumango si Guyana sa kanya. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Leng Yaozu. Hindi siya binaygo ng apprentice na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-high five kay Guyana, halika, tingnan nila kung gaano kalakas ang aking alagad na si Leng Yaozu. Oo, papasa talaga ako. Ang mga mata ni Guyana ay naging lubhang matigas. Sa pagpasa sa pagsusulit na ito, siya ang tagapaghanda ng paghahatid ng Espiritu Transmission Pagoda, at tunay na pumapasok sa mataas na antas ng Spirit Transmission Pagoda. Bumukas ang metal na pinto, at pumasok si Guyana, at ang paghihintay sa kanya ang magiging pinakamahigpit na pagtatasa sa Spirit Transfer Pagoda. Ang unang round ng tournament, simulan na. Kasabay ng electronic sound prompt, tinitigan ni Tang Wulan ang kalaban sa kabilang panig. 47, ito ang bilang ng kanyang kalaban sa unang round ng group round. Ang isang bagay tungkol sa Starfights Federation Challenge ay naiiba sa Soul Master World, iyon ay, hindi malinaw ang sitwasyon ng kalaban, at kahit na hindi makapag-imbestiga. Ang pangunahing utak ay napakahusay na panatilihing lihim ang impormasyon ng lahat ng mga manlalaro, at maaari lamang siyasatin ang sitwasyon ng kalaban sa tulong ng mga nakaraang video ng laro ng ilang kalaban.
Ngunit ang pangunahing problema ay kahit na ang sitwasyon ng pagpapangkat ay nakatago. Kaya naman, walang nakakaalam kung sino ang kanilang kalaban sa susunod na laro. Sa kasong ito, magkakaroon ng napakaraming kalaban na pag-aralan. Siyempre, para kay Tang Wulan, ang problemang ito ay hindi umiiral, dahil hindi pa niya pinag-aralan ang kanyang kalaban. Kung gaano kakilala ang kalaban, mas gusto niya ito. Dahil sa hindi alam ng kalaban, makakapagdulot ito ng mas malaking stimulation sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na kondisyon ay una nang nahawakan, at hindi na siya mawawala ng kontrol tulad ng nangyari noong una niyang sinira ang ika-10 selyo. Kung mas kontrolado niya ang kanyang kapangyarihan, mas kumpiyansa siya sa kanyang sarili. Sa kalahating buwan, haharapin na niya ang pangalawang hamon ng Zoo 9, at siya mismo ay hindi kailanman naging ganoon kakumpiyansa gaya niya ngayon. Tanging siya lamang ang ganap na nakaunawa sa lawak ng kanyang kasalukuyang lakas. 47 ang lumutang, ang kanyang figure ay kumikislap, at ito ay lumipad patungo sa direksyon ni Tang Wulan na parang kidlat, isang sensitibong uri ng pag-atake ng War Spirit Master. 7 espiritong singsing, 7 espiritong singsing. Walang alinlangan na ang mga makapasok sa huling yugto ng round robin ay pawang namumukod-tangi sa mundo ng mga Soul Master, o kahit na namumukod-tangi sa mundo ng mga Armor Masters. Kung wala ang lakas ng 2-character battle armor, imposibleng manatili sa hakbang na ito. Ang bilis ng kalaban ay sobrang bilis. Sa ika-7 antas ng ring, ang maliksi na uri ng pag-atake ng mga War Spirit Master ay maaaring makalusot sa bilis ng tunog sa pinakamalala. Sa makatuwid, ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay nawala halos sa isang iglap. Isang mahinang lamig ang bumalot sa kanyang katawan sa isang iglap, ngunit hindi niya makita ang tunay na posisyon ng kalaban. Talaga, napakabilis. Pero, ano? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Tang Wulan, at ang isang malapit na tingin ay makikita na ang kanyang orihinal na bilog na mga pupil ay tumayo sa isang iglap, at isang mabangis na aura ang lumabas sa kanya sa isang iglap. Ang mga daliri lamang ng paa ang gumagalaw ng bahagya, at isang malalim na dagandong ang lumabas mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa kanyang katawan bilang sentro, ang lupa sa loob ng 30 metro ang lapad ay halos sabay na gumuho. Sa gitna ng mabangis na pag-ungol ng dragon, sabay-sabay na lumabas sa lupa ang 8 dragon. Kasabay nito, ang lahat ng mga puwang sa loob ng 30 meter diameter na hanay na ito ay baluktot. Ang figure na dumating kay Tang Wulan na parang kidlat ay hindi makapagtago sa baluktot na espasyo. Direktang magpakita. 47 ay malinaw na isang babae, na may hawak na isang pares ng turkesa na maikling dagger sa kanyang mga kamay, na nagpapalabas ng mahinang malamig na liwanag. Biglang naramdaman ang marahas na pagbabago sa espasyo, mabilis na nag-react ang ika-47. Gamit ang isang punyal na nasa hangin ang dalawang kamay, isang itim na bitek ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang nakakagulat na kapangyarihan ng kapangyarihan ni Jinlong na nanginginig sa lupa ay hindi siya naging tamad. Bumagal lang. Isang hakbang pasulong, bumulusok siya sa siwang, at malapit na siyang mawala sa larangan ng paningin ni Tang Wulan. Kung ikukumpara sa medyo mahirap na bahagi ng Mech Warfare, sa Soul Master Warfare, naging paborito ni Tang Wulan na manalo sa championship. Sa unang dalawang knockout na laro, nagpakita siya ng labis na nakakatakot na pagiging epektibo ng labanan, halos palaging pinapatay ang kanyang kalaban sa loob ng ilang segundo. Paanong hindi pag-aaralan ang ganyang contestant? Sa makatuwid, ang ika-47 ito ay mula sa Tang Wulan fighting video. Nang matuklasan niyang ito ang kalaban niya sa unang round ng round, hindi niya maiwasang makaramdam ng pait. Sa kabutihang palad, ang bawat grupo sa round robin ay may 2 kwalipikadong pwesto, at gusto rin niyang lumaban ng husto upang makita kung posible bang manalo ng pagkakataon sa kanyang pares ng Emerald Magic Dagger. Tumakas mula sa isang bitek sa kalawakan. Saglit ding natigilan si Tang Wulan, ngunit hindi siya tumigil sandali, ang kanyang kanang kamao ay direktang tumama sa hangin. Nagkaroon ng isa pang dagandong ng dragon, gumuho ang espasyo, at direktang lumitaw ang isang black hole sa hangin. Sumigaw sino. 47, at ang paa na nakatapak sa bitek ay agad na napunit ng malupit na espasyo. Ngunit ang kanyang reaksyon ay napakabilis din. Agad niyang pinutol ang ideya ng pagtakas sa kalawakan. Ang ika-7 espiritong singsing sa kanyang katawan ay kumikinang ng maliwanag, ang kanyang katawan ay biglang lumiit at naging berdeng ilaw at anino, at siya ay sumugod kay Tang Wu sa isang iglap. Sa harap ni Lin. 1 Emerald Demon Dagger, 1 True Body, Emerald Demon Bird. Walang alinlangan na ang Emerald Demon Bird ay isang napakapangangilabot at malupit na kaluluwang hayop. Gayunpaman, dahil nakaharap na niya ang totoong Emerald Demon Bird, at ang taong iyon ay naging alagang hayop ni Guyana. Napakalalim ng pagkakaintindi niya sa nilalang na ito. Isa pa, hindi na siya may kukumpara ngayon. Ang suntok na ito, no. 47 ay desperado, at ang 1 True Body at ang 2-character battle armor ay pinakawalan halos sa parehong oras, at ang asul na liwanag ay tila tinusok ng mundo. Hindi gumalaw si Tang Wulan. Ang 8 gintong dragon na pinakawalan ng gininto ang dragon ay yumanig sa lupa halos agad-agad, na humaharang sa landas ng Emerald Demon Bird. Ang Emerald Demon Bird ay talagang mabangis, at ang 1 na tunay na katawan ay naboost ng 2-character battle armor,
na nagbigay sa kanya ng offensive power na malapit sa title Daoluo level, not to mention this blow is a desperate effort. Ang mga gintong dragon ay tinusok, at sila ay palapit ng palapit kay Tang Wulan. Gayunpaman, ang nakita niya sa mga mata ni Tang Wulan ay nagyayelo lamang, at ang bangis sa mga patayong estudyante. Sa gitna ng mabangis na dagandong ng dragon, isang malaking gintong ulo ng dragon ang lumitaw sa harap ni Tang Wulan. Sa mga mata ng audience, nakita nila ang Emerald Demon Bird na napalunok sa isang iglap. Tahimik na nawala ang aquamarine figure. Pagkatapos, hindi na muling nagpakita. 33, tagumpay. Ang pagtatapos ng laro ay pareho pa rin sa knockout stage, mula umpisa hanggang matapos, napakaikling oras lamang para magkalaban ang dalawang panig. Nagtagpo ang mabangis na espiritu, at si Tang Wulan ay pinaalis sa larangan ng paglalaro sa pag-iisip. Well, kasama ang Golden Dragon Roar at ang Golden Dragon Shock, ang shockwave na ito ay talagang nakakatakot. Diretsyong binasag ang kalaban. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay naubos din niya ang buong 50% ng soul power at bloodline power. Habang mas malalim ang pinagkadalubhasaan ng Golden Dragon Blast, mas napagtanto ni Tang Wulan ang katakutan ng kasanayang ito. Ang isa ngayon lang, ngunit ang namumukod tanging isa sa mga dalawang karakter na Battle Armor Masters, ang Soul Sage Cultivation Base. Ngunit hindi pa rin makayanin ang magkakapatong na pag-atake ng ilan sa kanyang sariling kakayahan sa espiritu. Ang gintong dragon ay yumanig sa lupa at hamina, ang gintong dragon ay sumabog at ang gintong dragon ay nawasak. At ang suntok na pumutok sa kalawakan. Anong matipuno ang likod? Puno ng bulalas ang boses ng komentarista, sino ang makakapigil sa pagsulong ng no? 33. Maliwanag na ang pang-anim na ring cultivation base lamang, ngunit ang kanyang combat effectiveness ay talagang kakilakilabot. Iyon lang. Super explosive power, kahit si One Real Body ay hindi mapipigilan. Ang isa pang komentarista ay nagsabi, siya ay higit pa sa 6 na singsing. Kung hindi, paano siya magkakaroon ng ganitong antas ng lakas ng pakikipaglaban? Siya ay isang kambal na espiritu man lang, at ang isa pang espiritu ay malamang na maging mas malakas. Ang mga ipinakitang kakayahan ay ibang-iba sa mga normal na spirit masters. Sa aking palagay, kahit na hindi gumagamit ng battle armor, siya ay may combat effectiveness na higit sa 8 singsing. Ito rin ay isang napaka-top level na kampyon. Hindi mo masasabi iyan. Ang ika-6 na grupo at ang pangatlong grupo ay napakalakas din, at ang kanilang lakas ay hindi sa ilalim niya. May masiglang eksena sa likod. Inaabangan ko talaga sila kapag nagbanggaan sila. Kahangahangang labanan. Well, maghintay tayo at tingnan. Namangha ang komentarista, at mas marami ang nagulat. Ang ika-33 laro ay talagang isang dominanteng magkatabi. Golden Dragon King, ito ang palayaw na ibinigay nila sa ika-33. Pag-alis mula sa Stardaw Battle. Si Tang Wulan ay nakaupo sa kama na naka-cross-legged at nagninilay-nilay gaya ng dati, ginuganita ang bawat bahagi ng laro. Lalo na sa mga tuntunin ng kontrol ng kapangyarihan. Ang pambihirang tagumpay ng ika-10 selyo ay halos nad-double ang kanyang napakalakas na kapangyarihan. Ang core ng dragon at ang core ng kaluluwa ay nag-echo sa isa't isa, at ang puso ng core ng dragon sa oras na ito ay ganap na nasa itaas ng core ng kaluluwa. Ang kapangyarihan ng kanyang dugo ay mabilis na nakabawi, ilang beses na mas malakas kaysa sa hindi alam dati. Kahit na sumabog ang pagkonsumo ng Jinlong, hindi ito magtatagal para makabawi. Ito ang pinaka-pinahahalagahan ni Tang Wulan. Ayon sa kanyang sariling paghuhusga, kapag gumagamit ng battle armor, ang kanyang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ay ganap na maihahambing sa title Daoluo na hindi gumagamit ng battle armor, kahit na ito ay isang spirit ability, hindi ito magiging mababa. Ang paggamit ng Jinlong Blast, kasama ang unti-unting kahusayan ng punto ni Chen Fu, sa maikling panahon na ito na mahigit kalahating buwan, ang kanyang lakas ay tumalon ng malaki. At least, kahit humarap ulit siya sa Blood 9, mas confident siya. Tumunog ang komunikasyon. Yuzo, anong problema? Pagkatapos kumonekta sa komunikasyon, ang boses ni Long Yuzo ay nagmula sa kabilang panig. Congratulations, nanalo ka ulit, sa round robin, at mananalo ka. Malinaw na komplikado ang boses ni Long Yuzo. Ang iba ay hindi makilala kung sino ang Golden Dragon King, hindi ba niya ito makilala? Upang maging tumpak, alam ng lahat sa Legion na pamilyar kay Tang Wulan kung sino ang numerong 33 na ito. Pero dahil din sa pagkakaalam na mas nakakaloka. Salamat. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Siyempre makikita niya ang pagmamahal ni Long Yuzo sa kanya, dahil dito, bihira niya itong makita maliban sa pagmamik sa panahong ito. Mayroon na siyang guyana, at ayaw niyang hindi siya maintindihan ni Long Yuzo, ngunit ayaw din niyang masaktan ito, kaya maaari lang niyang gamitin ang medyo malayong paraan na ito. Nasa dorm ka ba? Pwede ka bang lumabas at magkita, may sasabihin ako sa'yo. Mahinang sabi ni Long Yuzo. Anong problema? Hindi ba pwedeng sabihin sa newsletter? Gumagalaw ang puso ni Tang Wulan. Hindi, kailangan kong makipagkita at sabihin. Giit ni Long Yuzo. Well, hintayin mo ako sa rest area, dadaan ako ngayon. Matapos ibitin ang komunikasyon, isinuot ni Tang Wulan ang kanyang damit at lumabas ng dormitoryo.
Pagdating ko sa hall ng Blood God Camp, nasagasaan ko ang nakaraang Blood 9. Tumingin sa kanya si Zujio na may kakaibang ekspresyon, "Wulan, nanood ako ng laro mo." Sa sandaling ito, ang nakasabit sa kanyang mga balikat ay isang 2-bar 4-star Colonel rank, ngunit ang mga balikat ni Tang Wulan ay nagniningning na mga bituin. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, "Natatakot ka ba?" Galit na sinabi ni Zujio, "Ano ang kinatatakutan mo? Ngunit pagdating ng panahon, hindi ko talaga kayang maawa sa iyong mga nasasakupan." Sa oras na iyon, lumaban tayo sa Battle.net upang maiwasan ang hindi mapigilan. Upang maging miyembro ng Blood God Camp, ang fighting wheel ng nakaraang Blood 9 ay talagang hindi masama, at hindi siya nasaroon ng loob sa pagtaas ng lakas ni Tang Wulan. Sa kabaligtaran, napukaw niya ang kanyang pakikipaglaban. Okay. Tumanggo si Tang Wulan at sumang-ayon. Sa labas ng kampo ng Diyos ng Dugo, nagmamadaling pumunta sa rest area. Sa malayo, nakita ni Tang Wulan si Long Yuzo. Nakaupo siya sa sulok ng coffee shop, hawak ang isang tasa ng umuusok na kape sa kanyang kamay. Sa kanyang pagtataka, hindi nakasuot ng uniforme ng militar si Long Yuzo ngayon. Nakasuot siya ng matanda na puting sweater sa kanyang itaas na katawan, at ang kanyang mahabang buhok ay nakapusod at nakasabit sa likod ng kanyang ulo, mukhang napaka-refresh at casual. Kitang-kita niya sa gilid ang kanyang magandang mukha, ang mahahabang pilak mata niyang nanginginig. Kung ikukumpara sa kanya noong nakaraan, siya ay medyo hindi gaanong kabayanihan, ngunit medyo mas pambabae. Mabilis na naglakad si Tang Wulan papunta sa kanya at umupo. Naglagay si Long Yuzo ng light makeup, na naging dahilan para mas matingkad siya. Darating. Well, eto na. Anong problema? Tanong ni Tang Wulan. Anong gusto mong inumin? Sinabi ni Long Yuzo bilang tugon sa tanong, at ang kanyang mga mata ay bahagyang umiwas. Humingi si Tang Wulan sa waiter ng isang tasa ng itim na kape. Hindi niya gusto ang gatas mula pa noong bata siya, kaya hindi siya mahilig magdagdag ng iba pang mga bagay sa kape. Hindi nagtagal, isang tasa ng mabangong kape ang dinala sa kanya. Nang mausisa si Long Yuzo, na halatang nasa abnormal ang mood ngayon, hindi na nagtanong pa si Tang Wulan. Humigop siya ng kape na may matapang na aroma, at ang mainit at mapait na aroma ay kumalat sa buong katawan niya, na nagpapakalma sa kanyang mga ugat. "Wulan," sabi ni Jiang Wuyo, "may girlfriend ka na daw." "Totoo ba?" Biglang itinaas ni Long Yuzo ang kanyang ulo at tinanong si Tang Wulan. Saglit na natigilan si Tang Wulan, pagkatapos ay ngumiti, "Tingnan mo, napakagwapo ko. Hindi ba normal na magkaroon ng kasintahan? Ano ang mali?" "Oo. Napakabait niya, normal lang naman na magka-girlfriend." Alam ni Long Yuzo na sa Legion, halos lahat ng babaeng opisyal na nakilala niya ay may magandang impresyon sa kanya. Kaya lang, napakaloki niya, bihirang lumabas sa rest area, bihirang magpakita sa harap nila, at hindi na sila binigyan ng pagkakataong makipag-ugnayan. "Gusto mo ba siya? Anong klaseng tao siya?" Tanong ni Long Yuzo. Malumanay na tumanggo si Tang Wulan, "Oo. Gustong-gusto ko siya." "Anong klaseng tao ba siya?" "Sa totoo lang, hindi ko masasabi iyon. Noong una ko siyang makilala, palagi siyang nagkukusa na mapalapit sa akin, tapos sa mga oras na iyon, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Unti-unti, naging ugali na ang closeness na ito. Magkaklase kami, araw-araw kaming nag-eensayo, nagkakaroon kami ng mga nararamdaman araw-araw, at nagsasanay kami araw-araw, at sa bawat oras na iyon, hindi ko na naiintindihan ang nangyayari. Unti-unti, naging ugali na ang closeness na ito. Magkaklase kami, araw-araw kaming nag-eensayo, nagkakaroon kami ng mga nararamdaman araw-araw. Unti-unti. Isang araw, hindi ko alam kung bakit, bigla niya akong inaaway. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Pero sa tuwing mahalaga ito, palagi siyang nagpapakita sa harapan ko, at ginagamit pa niya ang kanyang buhay para protektahan ako. Noong panahon na iyon, pareho pa kaming bata. Hindi ko alam kung anong klaseng pakiramdam ito. Pero alam ko sa buhay ko, hindi ko kayang wala siya. Siya na ang naging pinakamarami sa buhay ko nang hindi ko namamalayan. Isang mahalagang bahagi ang hindi mahahati. Marami na kaming naranasan na hirap sa pagitan namin. Naghiwalay kami at hindi ko na siya mahanap. Pero nung naharap ako sa life and death crisis, bumalik siya sa akin at hinarangan niya ako ng katawan niya. It's very complicated, I can't see clearly, so I don't know what kind of person she is, but I know one thing, she loves me, and she is enough no matter who love her. Kahit sino pa siya, mahal ko siya. Ang simpleng siyam na salita ay nagmula sa bibig ni Tang Wulan, ngunit ang mga ito ay tila na puno ng nakakaantig na pag-ibig. Noong una ay may kislap pa rin ng pag-asa si Long Yuzo sa kanyang puso, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang magandang mukha ay naging mapatla at nakakatakot. Tila hindi ito nakita ni Tang Wulan, at humigop ng kape. "I like her every bit. I just want to work hard to become stronger so that I can better protect her in the future, not let her protect me. Yuzo, are you listening to me?" Matigas na tumanggo si Long Yuzo. Nagtanong muli si Tang Wulan sa oras na ito, "Ano ang hinahanap mo?" Malakas na umiling si Long Yuzo at tumayo, wala na. Bigla kong naalala na may gagawin pala sa Secret Service, kaya aalis muna ako.
Pagkatapos noon, tumakbo siya na parang tumatakas. Malayo. Hindi tumingin si Tang Wulan sa likuran ng kanyang pag-alis, ngunit tahimik na ibinaba ang kanyang ulo at ininom ang itim na kape sa kanyang kamay. Asshole! Paano mo siya nasaktan ng ganito? Biglang may malaking kamay na humawak sa kwelyo niya at hinayla siya mula sa upuan. Sa pagtingin kay Jiang Wuyo, na matangkad at marengaw sa kanyang harapan, ngunit galit na parang leon, ang mga mata ni Tang Wulan ay mukhang hindi pangkaraniwang malinaw. Ayoko lang na masaktan siya in the future, so I have to tell her the truth. I can't influence who she likes, but at least I have to tell her who I like. Long pain is not as good as short pain. Don't you understand? Are you still trying to match me with her? Natigilan si Jiang Wuyo, at walang malay na binitawan ang kamay na humawak kay Tang Wulan, at umupo sa tapat niya kung saan nakaupo si Long Yuzo kanina, hawak ang ulo niya sa magkabilang kamay, at matamlay na sinabi, gusto niya ito. Ikaw yun, alam ko. Kahit sabihin ko sa kanya na may girlfriend ka na, gusto ka pa rin niya. Bumantong hininga si Tang Wulan, kaya gusto kong maunawaan niya na imposible para sa akin at sa kanya. Ang pangmatagalang sakit ay mas malala kaysa panandaliang sakit. Napakamot ng ulo si Jiang Wuyo at mapait na ngumiti, paumanhin, masyado akong mapusok ngayon, ngunit hindi ko siya nakikitang nasasaktan. Posible ba talaga na ikaw at siya ay hindi? Itinaas ni Tang Wulan ang tasa ng kape sa kanyang harapan, ang puso ng bawat isa ay parang isang tasa. Kung tutusin, limitado ang kapasidad nito. At puno na ang aking tasa. Hindi ko na ito mahawakan pa. Iritadong sinabi ni Jiang Wuyo, ano ang ginagawa mo sa panitikan at sining? Wala ka na bang sinasabi at tapos na? Kinaikit ni Tang Wulan ang kanyang mga mata at sinabing, okay, ito na ang pagkakataon mo para kumilos. Huwag kang magmadali at sundan ako. Ano ang tinta dito sa akin? Si Yuzo ay isang mabuting babae, dapat kang magsikap. Nag-alinlangan si Jiang Wuyo at sinabing, susundan ko ito. Okay lang ba ito? Tahimik na sinabi ni Tang Wulan, kung hahabulin mo ito, magkakaroon ng pagkakataon. Kung hindi ka pupunta, wala talaga. Gusto mo lang pumunta o hindi? Tumingin sa kanya si Jiang Wuyo na may pag-aalinlangan at sinabing, as if you know it well. Nagkaroon ka na ba ng maraming girlfriend dati? Natigilan si Tang Wulan, may girlfriend pa rin ako. Ito ay isang talento, at wala itong kinalaman sa ilang girlfriend na nakasama ko. Sige, pupunta ako. Nang makita si Jiang Wuyo ay tumayo na parang papunta sa execution ground at naglakad palayo. Hindi mapigilan ni Tang Wulan ang mapangiting mapait. Tulad nito, tiyak na hindi isang madaling gawain ang makahabol kay Long Yuzo. Matapos inumin ang tasa ng kape, unti-unting kumalma ang puso ni Tang Wulan. Sa katunayan, bago dumating ngayon, mayroon siyang kutob na sasabihin sa kanya ni Long Yuzo kung ano ang napagpasyahan na niya at hindi na makapagpaliban pa. Ang pangmatagalang pananakit ay hindi kasing ganda ng panandaliang pananakit, at mas mabuting gawin itong malinaw. Sa oras na ito, nakadama siya ng mas nakaka-relax at hindi gaanong problema. Tumayo siya, pinaginhawa ang kanyang mga kalamnan at buto, nagbayad ng merito ng kape, at lumabas ng rest area. Sa halip na bumalik sa dormitoryo, humakbang siya patungo sa pinakamataas na punto ng kampo ng Blood God Legion. Sa ilalim ng pagkilos ng napakababang temperatura at hangin ng bundok, ang nakakagat na malamig na hangin ay humahampas sa katawan na parang isang kutsilyo ng yelo. Kung magbabago ka sa isang ordinaryong tao, mapi-freeze ka sa isang sandali o tatlo. Ngunit nakaramdam si Tang Wulan ng malamig at hindi komportable sa nagyayelong mundong ito. Lumakad patungo sa bag ng bundok, na may sertipiko ng pagkakakilanlan ng singsing ng Diyos ng Dugo, ang iba't ibang kagamitan sa pagtuklas sa loob ng Legion ay natural na hindi magre-react sa kanya. Kung titingnan ng hiling, kung hindi dahil sa pag-aalala tungkol sa isang avalanche, talagang gusto niyang sumigaw hanggang sa langit. Sa nakalipas na panahon, masasabing naging maayos ang lahat, bumubuti ang cultivation base, at umiinit ang relasyon kay Guyana. Pagkaraan ng ilang sandali, dapat nating sabihin sa kanya na hindi siya ang kanyang ama, ngunit ang kanyang kasintahan. Sa kanyang matamis na halimuyak sa kanyang isipan, hindi maiwasan ni Tang Wulan na makaramdam ng lagnat sa kanyang puso. Nagsimula na siyang magustuhan ng kaunti ang buhay ng Blood God Legion. Dito, wala siyang alitan sa mundo, hiwalay sa labas ng mundo, at tila tahimik ang lahat. Ang lahat ng presyon ay hindi lumitaw sa kanya nang hindi bababa sa pansamantala, at walang paggalaw sa gilid ng kailaliman mula nang matapos ang tubig. Sa pag-iisip ng kailaliman, lumingon siya at tumingin sa direksyon ng Abyss Channel. May malabong itim na kulay abo na nakaambang doon. Ang mga nilalang sa kailaliman ay talagang nakakatakot na pag-iral. Gusto ko talagang i-explore ulit ang sitwasyon doon. Ang pagpatay sa mga abyssal na nilalang ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanyang antas ng paglilinang. Lalo na ngayon na ang core ng dragon ay nag-evolve sa pagkasira ng ikasampung selyo, ang kanyang sariling antas ng paglilinang ay mahusay din. Matapos ang rate ng pagtaas, si Tang Wulan ay nagtiwala sa kanyang sarili. Bilang Blood 9 nanograms Blood God Legion, siya ay kwalipikado ng walang anumang mga paghihigpit at maaaring pumasok sa Abyss Channel para sa investigasyon at pagtuklas anumang oras. Oo, matagal-tagal na rin simula noong pumasok ako sa Abyss Channel para tingnan.
Pagkatapos ng Abyss Tide, dapat walang paggalaw doon ng mahabang panahon. Bakit hindi ka pumunta at tingnan? Sa pag-iisip nito, bahagyang gumalaw ang puso ni Tang Wulan, itinaas ang kanyang kanang kamay, at nagpadala ng mensahe kay Xiaoyi sa pamamagitan ng singsing ng Diyos ng Dugo, na sinasabi sa kanya na galugarin ang kalaliman ng mag-isa, hindi masyadong malalim, para lamang tuklasin ang panlabas na lugar at bumalik. Hindi nagtagal ay dumating ang tugon ni Xiaoyi, at pumayag siyang mag-imbestiga, ngunit hindi siya dapat masyadong malalim. Kung makakita ka ng isang malakas na nilalang sa kailaliman, bumalik ka agad. Ang gininto ang dragon na sibat ni Tang Wulan ay napakasensitibo at napansin ng Abyss Plane. Bagamat tapos na ang Abyss Tide ngayon, ang makapangyarihang Abyss Emperors na iyon ay ginamit ang kanilang mga kakayahan ng buong lakas noon, at pagkatapos na sugpuin ng eroplano, walang kikilos pansamantala. Ngunit mag-ingat pa rin. Lumutang si Tang Wulan, nakabuka ang kanyang mga pakpak sa likod niya, dumiretso sa Abyss Channel. Sa panahon ng labanan, hindi niya ginamit ang kanyang ginintoang pakpak ng dragon bilang pagtatago. At upang maglakbay sa mga bundok na nababalutan ng nyebe, walang mas maaasahan at mas mabilis kaysa sa paglipad. Siya ay malakas at ang hangin ng bundok ay napakakaunting impluwensya sa kanya. Mula sa malayo, ang pasukan ng daanan ng kalaliman ay nakikita na, at si Tang Wulan ay nag-ipon ng kanyang mga pakpak at direktang bumagsak sa direksyon ng pasukan. Ang madilim na aura na kakaiba sa Abyssal Plane ay sumugod sa kanyang mukha. Ang lahat ng mga sundalo ng Blood God Legion na nakatalagang nagbabantay dito ay kailangang palitan paminsan-minsan, dahil natatakot sila na maapektuhan sila ng hininga ng kalaliman at masaktan ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ng libu-libong taon ng mga pagtatangka, ang Blood God Legion ay mayroon na ngayong isang detalyadong database ng impormasyon sa Abyss Plane. Ang Blood God Ring ni Tang Wulan ang pinakamagandang pass. Pumili siya ng mas malaking daanan at pumasok. Ang loob ay binabantayan ng husto. Sa pagkakakilanlan ng Blood 9, maaari siyang makapasa ng walang harang at sumulong. Huling beses na pumunta ako dito kasama si Long Yuzo, at nakatagpo ako ng direkta sa tubig ng kailaliman. Sa pag-iisip kay Long Yuzo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa loob. After today's things, hindi ko alam kung pwede ba akong maging kaibigan in the future. Pagpasok sa daanan, si Tang Wulan ay hindi nang ahas na maging pabaya, at direktang inilabas ang kanyang Dragon Moon Battle Armor, na may hawak na gintong Dragon Spear. Ang kanyang 2-character battle armor ay orihinal na may pakpak, at nang ito ay isinama sa kanyang ginintoang Dragon Wing, ang kontrol ni Tang Wulan sa paglipad ay mas tumpak, at sa parehong oras ang kapangyarihan ng isang pares ng mga pakpak ng dragon ay lubhang nadagdagan. Kamakailan, ang kanyang antas ng paglilinang ay napabuti ng napakabilis, na naging dahilan upang kumpiyansa siya sa kanyang sarili. Ang sibat ng gintong dragon ay nakaturo sa harap, at siya ay lumakad papasok ng dahan-dahan. Maluwag at tuyo ang daanan. Kung hindi mo alam na ito ang punto ng koneksyon sa Abyss Plane, hindi ka talaga makakaramdam ng sobrang kalungkutan. Marahil dahil katatapos lang ng Abyss Tide, lumakad papasok si Tang Wulan ng mga 20 minuto, ngunit lumabas na hindi man lang ito hinawakan ng isang nilalang sa kailaliman. Tila talagang tahimik ang Abyss Plane, at ito ay magiging mga dekada mula sa susunod na Abyss Tide. Maganda rin ito, at least hindi masyadong makakaapekto ang Blood God Legion. Hanggang sa naramdaman ni Tang Wulan na narating na niya ang pinakamalalim na distansya na narating ni Long Yuzo, hindi pa rin siya nakatagpo ng pag-atake mula sa kalaliman na nilalang. Para bang walang lumitaw na abyssal na nilalang. Hindi pwede. Hindi magkakilala. Hindi ba nagpunta ka dito para sa wala? Tumigil, medyo nag-alinlangan si Tang Wulan sa kanyang puso, gusto mo bang magpatuloy? Ang dugo ay walang sinabi tungkol dito, at ito ay masyadong malalim hanggat ito ay lumalim. Ipaalala lang sa kanya na kung makatagpo siya ng isang makapangyarihang nilalang na abyssal, babalik siya sa lalong madaling panahon. Ang pares ng dugo ng Abyss Plane ay halatang mas pamilyar kaysa kay Tang Wulan, at ang tahimik na panahon pagkatapos ng Abyss Tide ay kitang-kita, kaya hindi siya masyadong nag-alala kay Tang Wulan. Dahil dito, kailangan mong laging makita ang mga nilalang ng kalaliman, at pagkatapos ay maglakad papasok. Hinuyam ni Tang Wulan ang gitnang bahagi ng Golden Dragon Spear, tuwang-tuwa, at patuloy na lumalim. Habang ito ay patuloy na sumusulong, ang temperatura ng daanan sa kalaliman ay nagsimulang tumaas ng kaunti, at sa daanan, ang liwanag at anino ay bahagyang kumikislap, at ito ay nakaramdam ng kaunting kakaiba. Dahil sa espiritual na kapangyarihan na nagsisimula ng lumipat patungo sa espiritual na kaharian, malinaw na naramdaman ni Tang Wulan na ang bilang ng mga molekula ng elemento ng spatial na katangian sa hangin ay mabilis na tumataas. Ito dapat ang pakiramdam ng channel. Oo naman, ito ay isang daanan na tumatawid sa eroplano, na talagang kamangha-mangha. Hindi ko alam kung paano ito ginagawa ng Abyssal Plane, at maaaring i-connecta ang sariling eroplano sa isa pang eroplano, at pagkatapos ay subukang sumalakay. Dahil kayang gawin ito ng Abyss Plane, magagawa ba ito ng Daoluo Continent? Ang mga mapagkukunan ng kontinente ng Daoluo ay nagsimulang umunlad sa direksyon ng kakulangan, at iba't ibang mga mineral at bihirang mga metal ay unti-unting bumaba pagkatapos ng tuloy-tuloy na pagmimina.
Ito rin ang dahilan kung bakit paulit-ulit na iminungkahi ng mga radikal na gumamit ng tropa sa Xingluo Continent at Daoling Continent. Ang layunin nito ay napakasimple, ito ay upang isagawa ang resource plunder. At kapag isang araw, ang mga mapagkukunan sa buong mundo ng Daoluo ay halos lahat, ano ang mangyayari? Noong siya ay nasa Shrek Academy, narinig niya mula sa guro na ang Federation ay umuunlad na ngayon patungo sa direksyon ng outer space exploration. Ayon sa siyentipikong pananaliksik, mayroong hindi mabilang na mga planeta sa kalawakan. Kabilang sa mga ito, tiyak na mayroong ilang mga planeta na angkop para sa kaligtasan ng tao at may mga mapagkukunan. Gayunpaman, ang pananaliksik sa kalawakan ay nagsimula pa lamang, at ito ay magtatagal sa hinaharap upang makahanap ng isa pang planeta na angkop para sa pagkakaroon ng tao. Kung mayroong isang channel ng eroplano, hindi ito magiging mahirap. Pakiramdam na ang nakapalibot na mga elemento ng kalawakan ay nagiging masiksik, ang pag-usisa ni Tang Wulan tungkol sa abyss plane ay naging mas matindi. Hindi niya namamalayan na binilisan niya ang lakad. Ang temperatura ng mga nakapalibot na mga CP ay nagsimulang tumaas at mas mataas, at ang laki ng daanan ay hindi nagbabago, ngunit ang spatial na pagbabago-bago ay nagsimulang maging mas at mas matindi. At ang naramdaman ni Tang Wulan ay ang daanan na ito ay tila bahagyang tumibok, na parang nanginginig na daluyan ng dugo. Ang pakiramdam na ito ay mas kakaiba. Hindi niya namamalayan na ipinasok ang gintong sibat ng dragon sa lupa ng daanan, nakaramdam ng tahimik. Walang pakiramdam ng enerhiya na darating, na nangangahulugan na ang channel mismo ay walang anumang hininga ng enerhiya ng buhay. Masisira ba ang ganoong channel? May ganoong tanong si Tang Wulan sa kanyang puso, kung kaya niyang sirain ang abyss channel, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa abyss plane. Bumalik at tanungin si Shai. Lamang kapag ikaw ay talagang pumunta dito, ang iyong pag-unawa sa abyss channel ay magiging mas malakas. Bagamat hindi pa niya nakikita ang kalaliman na nilalang, nadama pa rin ni Tang Wulan na sulit ang kanyang paglalakbay. Hindi bababa sa dito, maaari itong magbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa mga elemento ng espasyo. Ang pagkakaayos ng mga spatial na elemento sa abyssal passage na ito ay lubhang kakaiba, na mayroon ng ilang lasa na nauugnay sa pinagmulan ng mundo. Isa rin itong mabisang ehersisyo para sa kanyang mental power. Sa pasulong, ang mga elemento ng espasyo sa daanan ay tila nananatili sa isang matatag na estado at hindi na tumataas. Ang daanan ay parang walang katapusang. Patuloy siyang sumusulong nang hindi nakikita ang katapusan. Matapos ang isang buong oras, sa wakas ay tumigil si Tang Wulan. Sa dilim, pakiramdam niya ay hindi na siya makakamove forward, kung hindi, parang may magbabago. Wala talagang abyssal na nilalang. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panghihinayang. Kung walang abyssal na nilalang, hindi siya makakalaban, lalo pat lunukan ang kapangyarihan ng kalaban. Ngunit wala na siyang gana noong bata pa siya, at inuna ang kaligtasan, naghihintay pa rin sa kanya si Guyana. Yun lang. Tahimik na nagmamasid sa paligid, napakalakas pa rin ang pagbabago-bago ng spatial na elemento. Ang nakapalibot na abyss channel ay naging malalim na orange, at ang halo ay nagbabadya. Ang temperatura dito ay malamang na higit sa 40 degree, na mas mainit kaysa sa labas. Ang pagbabago rin ng temperatura ay ang tanging senyales na nararamdaman niya na nasa kailaliman na siya ngayon sa eroplano. Dahil sa kanyang pagkamausisa, tumalikod si Tang Wulan at naglakad palabas. Sa pagkakataong ito, tila matatapos lamang ang paggalugad ng walang sakit. Kaka-walk out pa lang niya ng ilang hakbang, biglang may dumating na hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ang kanyang Dragon Core ay biglang lumiit, at pagkatapos ay ang chi at dugo ni Pang Pai ay lumundag kaagad. Bahagyang nakarinig ng sigaw si Tang Wulan, at walang malay na tumalikod, winalis ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay. Isang itim na anino ang sumabog pabalik na parang kidlat, iniiwasan ang pagwawalis ng sibat ng dragon, at damapo sa lupa ng malayong daanan. Abyssal na nilalang. Ang puso ni Tang Wulan ay puno ng kakilakilabot, dahil hindi man lang niya naramdaman ang pag-iral ng abyssal na nilalang kanina lang. Sa kanyang mental na kapangyarihan at pangunawa, ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ang stress na tugon ng Dragon Core ang tanging nakatuklas sa taong ito. At tila takot na takot sa sarili nitong pagbabago-bago ng dugo, at pagkatapos ay naitaboy ito. Tinitingnang mabuti, ang itim na anino ay mukhang tao, at mukhang pamilyar ito. Sa mas malapit na pagsisiyasat, si Tang Wulan ay nabigla nang makita na ang itim na anino ay kamukha niya, gaano man ito katangkad o katangkad, ito ay halos pareho. It's just that the whole body is pitch black, and there is a transparent texture, at mahirap makita ang itsura. Ang itim na anino ay tila nanunood din kay Tang Wulan. Walang energy fluctuation mula sa kanyang katawan. Ang mga mag-aaral ni Tang Wulan ay unti-unting tumayo, at isang layer ng platinum luster ang namumulaklak sa battle armor. Ang anino ay sinaksak ng isang putok. Ang makapangyarihang baril ay naglalayo na pumutok ng isang malakas na hiyaw sa kalaliman, sa pagitan ng pagkislap ng baril, ang puti at gintong liwanag ay tumawid sa channel at dumiretso sa madilim na anino. Mabilis na umatras ang itim na anino, ito ay magaan at kumikislap, na parang wala man lang hugis. Hindi maramdaman ni Tang Wulan ang anumang hininga ng buhay at pagbabago ng enerhiya sa kanyang katawan, ngunit sa kanyang subconscious,
malinaw niyang naramdaman na ito ay lubhang mapanganib para sa kanya. Ang liwanag ng sibat ay marahas na pumutok, at isang gintong dragon ang lumabas mula sa dulo ng sibat. Gayunpaman, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sa sandaling hinawakan ng gintong dragon ang madilim na anino, ang gintong dragon ay tumagos sa katawan nito at dumaan. Gayunpaman, sa proseso ng pagtagos sa katawan nito, ang ginintoang dragon ni Tang Wulan ay naging itim, naging madilim na anino, at lumilibot sa katawan ng madilim na anino. Ito ay, nagulat si Tang Wulan, ano ba talaga ito? Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang gintong dragon na umakyat sa langit sa ganitong paraan. Tila nilamon ng kalaban ang kanyang kakayahan at ginamit ito para sa kanyang sarili. Itinaas ng itim na anino ang kanyang kamay at itinuro si Tang Wulan, at ang itim na gintong dragon ay umakyat sa langit ay biglang tumalikod, at dumiretso sa Tang Wulan. Ang puso ni Tang Wulan ay kalmado, at ang mas maraming panganib na kanyang kinakaharap, mas maaari siyang manatiling kalmado. Ang kanyang kanang paa ay bumagsak sa lupa, at sa gitna ng malakas na ingay, 8 gintong dragon ang bumangon sa langit, at ang gintong dragon ang yumanig sa lupa. Bagamat ang 8 gintong dragon na ito ay mas maliit kaysa sa mga nakaraang gintong dragon na umaakyat sa langit, mas marami sila at nabangga ang mga itim na gintong dragon na umakyat sa langit sa isang iglap. Ang itim na gintong dragon ay umakyat sa kalangitan ay sumabog at naging isang malaking itim na ambon na bumabagsak mula sa langit. Ang 8 Golden Dragon na nabuo ng Tang Wulan Golden Dragon ay nahawa din at mabilis na naging itim, at ang dami ng bawat isa ay sumasabog pa rin. Umakyat sa langit ang itim na gintong dragon. Mukhang lumaki ng husto. Bumaba mula sa langit ang 8 itim na dragon at dumiretso kay Tang Wulan para sumugod. Biglang nanghina ang mga mag-aaral ni Tang Wulan, at ang core ng dragon sa loob ng kanyang katawan ay nagkagulo. Ang gininto ang ikatlong halo ay kumikinang ng maliwanag, at umalangaw ang isang dumadagandong na dagandong sa buong daanan ng kalaliman. Isang malaking gininto ang ulo ng dragon ang lumitaw, at ang bawat bigot ng dragon ay parang isang asol na pilak na damo, na may mga kasanayan sa pagsasanib ng kaluluwa ng dugo. Blue Emperor Golden Dragon Roar. Itaas ang ulo. Ang buong daanan kung saan ang mabangis na dagandong ng dragon ay nanginginig ng malakas, at ang 8 itim na dragon ay agad na nabasag, naging itim na agos ng hangin upang tumakas patungo sa paligid. Ang gintong sibat ng dragon sa kamay ni Tang Wulan ay tumusok mula sa kawalan, at ang kapangyarihan ng dugo at enerhiya ay puspusan. Ang gintong sibat ng dragon ay nagbuga ng nakakasilaw na maliwanag na ilaw at gumalaw sa hangin, biglang sinipsip ang lahat ng itim na agos ng hangin sa katawan ng baril. Agad na naramdaman ni Tang Wulan ang feedback, ito ay ang enerhiyang inilabas ng kanyang sarili nang ipakita niya ang Golden Dragon Ascension at ang Golden Dragon Shaking the Earth. Matapos ma-filter ng Golden Dragon Spear, bumalik siya sa kanyang katawan. Ang itim na anino sa di kalayuan ay nagulat sa asol na emperador na gintong dragon na dagandong, at ang kanyang katawan ay tila nanigas ng ilang sandali. Inihagis ni Tang Wulan ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay nang walang pag-aalinlangan. Kasabay nito, ang hindi mabilang na asol na pilak na damo ay nahulog mula sa kanya. Pinakawalan at tinangay patungo sa kabilang panig. Sa sandaling umungal ang Blue Emperor Golden Dragon, naramdaman ni Tang Wulan na bagamat kayang lunukan ng itim na anino ang kanyang mga kakayahan sa pagbuo ng enerhiya, tila takot na takot siya sa hininga ng buhay na inilabas ng asol na Silver Emperor, kaya ang lumalagong Golden Dragon ay yumanig ang lupa ay hindi makalaban, ito ay nawasak ng Blue Emperor Golden Dragon's Roar. Dahil takot ito sa enerhiya ng buhay, walang alinlangan na ang Blue Silver Emperor ang pinakamahusay na paraan sa pag-atake. Nang makita ang pagdating ng Golden Dragon Spear, ang anino ay tumalikod at tatakas na sana, ngunit pagkatapos ng lahat, apektado ng asol na Golden Dragon na dagandong ng emperador, hindi pa rin niya mabilis na nalampasan ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan. Ang gintong sibat ng dragon ay dumaan dito, ngunit sa proseso ng paglipad patungo sa malayo, ang itim na anino ay tila sumisigaw mula sa kaluluwa, at ang buong itim na anino ay hinigop ng gintong sibat ng dragon at tuluyang nawala. NS. Binawi ni Tang Wulan ang Blue Silver Emperor at iniunat ang kanyang kamay, at ang Golden Dragon Spear ay bumalik sa kanyang pagkakahawak. Ngunit sa sumunod na sandali ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay nabigla siya nang maramdaman na may damaloy na daloy ng purong enerhiya sa kanyang katawan, ngunit hindi ito sumanib sa core ng dragon, o sa core ng kaluluwa, ngunit direktang sumugod sa utak at pumasok sa dagat ng espiritu, na ginagawang isang uri ng espiritual na nilalang si Tang Wulan. Ang pangkalahatang pakiramdam ng paghuhugas. Ang induction ng mga elemento ng espasyo sa Abyss Channel ay malinaw na pinahusay ng isang punto. Pagtaas ng espiritu. Ito ang unang pagkakataon na mapataas niya ang kanyang mental power sa mga enerhiyang na-absorb niya sa pamamagitan ng Golden Dragon Spear. Bukod dito, ito ay hindi isang pansamantalang pagpapahusay, ngunit isang permanenteng isa. Ito ay talagang kamanghamanghang. Ang pinakamahirap linangin ay ang mental power. Iginiit niya na linangin ang Purple Demon Eyes araw-araw, ngunit sa lakas ng kanyang espiritual na kapangyarihan, ang bilis ng kanyang cultivation ay mas mabagal at mas mabagal. At sa pagkakataong ito, nasa itaas man lang ang mental power na naipon niya sa buwan ng paglilinang ng Purple Demon Eye. Ang ganitong magandang bagay ay sapat na upang sorpresahin ang mga tao.
Ang kalaliman na nilalang na ito na sumalot sa Blood God Legion sa loob ng maraming taon ay talagang isang malaking make-up. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasang maging kakaiba ang ekspresyon ni Tang Wulan. Gusto ko talagang pumunta sa Abyss Plane. Kung mayroon kang sapat na lakas, maaari kang manatili sa Abyss Plane ng ilang sandali, at maaari kang gumawa ng isang mahusay na tagumpay sa iyong cultivation base. Hindi bababasa, ang naipon na enerhiya at dugo ay magbibigay sa kanya ng higit pang mga pagkakataon upang salakayin ang selyo sa likod ng Golden Dragon King sa hinaharap. Kamakailan, naging pamilyar siya sa kanyang katawan pagkatapos ma-promote, at kung mas pamilyar ito, mas napagtanto niya kung gaano kalaki ang enerhiya na maibibigay ng siyam na layer na selyo ng Golden Dragon Queen. Tanging ang pambihirang tagumpay ng ika-10 seal ay sapat na upang ihambing sa nakaraang siyam na layer na pinagsama, at ang enerhiya na nakaimbak sa kasunod na mga seal ay magiging higit pa. Ngunit habang sinisipsip ang mga seal na ito, nangangahulugan din ito na kailangan niyang harapin ang matitinding pagsubok. Kapag hindi kinaya ng kanyang katawan, magkakaroon ng malaking problema. Ang maraming abyssal na nilalang sa Abyss Plane ay hinihigop, at ang epekto ay tiyak na hindi mas malala kaysa sa makalangit na material at lupa, at mayroon din itong medyo walang katapusang lasa. Ang pagtaas ng lakas ng pag-iisip ay nagpainit sa puso ni Tang Wulan, at hindi niya maiwasang magnanais na lumalim pa. Ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng pagtitimpi sa kanyang pagkatao, tiyak na mailalarawan siya bilang kalmado, kinakagat ang dulo ng kanyang dila, ang kilati ay nagpapatino sa kanya, at determinadong lumakad palabas ng daanan. Kailangan mong iulat ang sitwasyon kay Shai sa sandaling matuklasan mo ang sitwasyong ito. Bagamat ang ganitong uri ng nilalang sa kailaliman ay nakabawi lamang, nagdala din ito ng maraming banta sa iyong sarili. Kung patuloy kang lalalim, sino ang nakakaalam kung anong uri ng kakaibang nilalang sa kailaliman ang makakaharap mo? Pangkaligtasan muna. Sa paglalakbay pabalik, nagsimulang bumilis si Tang Wulan, at wala pang 1/4 ng oras na dumating siya, lumabas siya sa pasukan ng daanan ng kalaliman at bumalik muli sa Blood God Camp. Pagbalik niya, natural siyang nakahinga ng maluwag, tumitig sa loob, at sinuri muna ang kanyang katawan, at pagkatapos makumpirma na walang mga problema, tumingin siya sa dagat ng espiritu. Tiyak na, ang dagat ng espiritu ay naging mas malakas muli, at ang pagiging sensitibo sa mga panlabas na elemento ay tumaas din ng malaki. Ang paglilinang sa bilis na ito ay hindi magtatagal, at naniniwala siya na tiyak na makakapasok siya sa antas ng espiritual na kaharian. Sa kaharian ng espiritual na kaharian, ang espiritual na kapangyarihan ay maaaring maging isang Panginoon ng kaluluwa at ang tunay na kapangyarihang panlaban ay mapapabuti. Bukod dito, sapat na para sa kanya na magsanay hanggang sa ang limitasyon Daoluo ay walang problema. Sinasabing ang mga tunay na Diyos lamang at napakaliit na bilang ng mga demigod ang maaaring makapasok sa huling antas ng mga Diyos. Para kay Tang Wulan, ang Divine Origin Realm ay ang water moon in the mirror na hindi niya kailangang isaalang-alang ngayon. Kahit man lang sa limit Daoluo na kasalukuyang alam niya, wala sa kanila ang makakapasok sa Divine Origin Realm level. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hindi sila nang ahas na talagang salakayin ang antas ng paninirang puri ng Diyos. Blood One, bumalik ako, may oras ka ba? May mga natuklasan ako. Halika na. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Shai, dumiretso si Tang Wulan sa bulwagan ng Blood God Camp para maghintay. Pagkaraan ng maikling panahon, lumabas si Shai sa kanyang silid. Ano ang nahanap mo? Diretsyong tanong ni Blood. Ikinwento ni Tang Wulan ang kanyang karanasan sa paglalakbay na ito. Nang marinig ang sinabi niya, mabilis na nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Zuyi, ibig mong sabihin. Ang iyong gininto ang Dragon Spear ay kaya pang lamunin ang inaalihan na halimaw. Possession Demon. Iyan ba ang madilim na anino? Tanong ni Tang Wulan. Halatang medyo nasasabik ang ekspresyon ni Shai. Hindi ba't napakalakas ng possessive monster na iyon? Matalim na tiningnan siya ni Zuyi, at pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya sa malalim na boses, marahil, ikaw talaga ang ipinadala ng langit upang lutisin ang problema ng eroplano sa kailaliman. Talagang mahusay ito, alam mo, ang kailaliman noon bumaba ang eroplano, anong uri ng sakuna ang dinala sa atin ng may-ari ng demonyong ito? Blanca ang tingin ni Tang Wulan, malabo lang niyang naramdaman na tila may nagawa siyang kahanga-hanga. Isang bakas ng kalungkutan ang sumilay sa dugo, ang inaalihan ng mga demonyo, na sumasakop sa ikapitong palapag sa eroplanong kalaliman, ay isa sa pinakamakapangyarihang nilalang sa kailaliman. Wala silang masyadong malakas na kapangyarihang panlaban, ngunit mas espiritual. Ito ay umiiral sa pisikal na anyo. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng mga demonyo ay may likas na kakayahan na sadyang kapahamakan para sa atin. Ang pag-aari ng mga demonyo ay ang pagkakaroon ng isang espiritual na anyo, at walang nakakaalam kung paano sila isinilang. Ang pag-aari ng mga demonyo mismo ay walang pinagmumulan ng buhay at lakas, at napakahusay sa pagtatago, kaya mahirap itong matuklasan. Kapag sila ay natagpo ang mali, maaaring sila ay natuklasan na. Ito ay sinapian. Sa pagsasalita tungkol dito, ang malupit na si Daoluo ay huminto bago nagpatuloy, kapag sinapian ka ng isang inaalihan na demonyo, kung gayon ikaw ay makokontrol nito. Ang mga may espiritual na paglilinang sa ibaba ng espiritual na kaharian ay hindi makakalaban. Kahit na ito ay
Ang lakas ng espiritual na kaharian ay maaapektuhan din ng husto, at kakailanganin ng buong paglaban upang makalaya, at sa proseso ng pakikipaglaban dito. Mahigit sa 6,000 taon na ang nakalilipas, sa aming unang pakikipaglaban sa Abyssal Plane, ito ay dahil hindi namin naiintindihan ang mga katangian ng inaalihan ng mga demonyo. Sinapian kami ng mga ito ng 12-dosenang malalakas na lalaki, kaya hindi maipaliwanag ang digital limit Daoluo strongmen. Napatay sila ng kalaban, at ang malaking bilang ng title Daoluo ay halos napatay sa labanan, na halos kalahati ay napatay namin, kung hindi man, halos kalahati ang napatay namin. Ng mga elit ng buong kontinente. Ito ay hindi hanggang sa paglaon, maraming taon na ang lumipas, pagkatapos ng patuloy na pakikibaka sa Abyssal Plane, na unti-unti naming natuklasan na ang inaalihan ng mga demonyo ay higit na natatakot sa enerhiya ng buhay. Tanging kapag sila ay nagdadala ng isang napakabihirang buhay na kristal ay hindi sila matatakot na sapian ng mga ito. Sa oras na iyon, nagbayad na kami ng masyadong masakit na halaga. Ang mas nakakatakot na bagay sa pagkakaroon ng mga demonyo ay ang lahat ng ito ay nakakapatay ng mental o pisikal na enerhiya. Ang mga pag-atake, sila ay mahahawa at makokontrol ng mga ito, lalo na ang mga pag-atake ng uri ng pagpapalabas ng enerhiya, ay magiging bahagi lamang ng kanilang kapangyarihan, na ang sitwasyong naranasan mo sa oras na iyon ay hindi ko inaasahan na maaari mo silang patayin, na napakahusay. Natigilan si Tang Wulan nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na ang kapangyarihan ng inaalihan na demonyo ay tila mas mataas sa Black Emperor. Pagkatapos ng lahat, ang Charm Emperor at ang Black Emperor ay may anyo pa rin, at maaaring talunin ng kanilang lakas, ngunit iba ang sitwasyon sa inaalihan na demonyong ito. Bago pa niya ito maramdaman noong nakikipaglaban siya sa mga may demonyo. Kahit na ang Blue Silver Emperor na may buhay na enerhiya ay mapipilit lamang na pabolaykan ang kalaban, ngunit hindi niya ito mapatay, ito ay ang kapangyarihan ng gintong sibat ng dragon na sa wakas ay pumatay dito. Nagpatuloy si Shai, sa kabutihang palad, kahit na ang mga nagmamay-ari ng mga demonyo ay talagang nakakatakot, ang bilang ng mga ito ay medyo limitado. Bukod dito, ayon sa aming mga taon ng pagsasaliksik, maaari nating tapusin na ang mga nagmamay-ari ng mga demonyo ay maaari lamang magkaroon ng 3 beses sa isang buhay. Sa makatuwid, hindi nila madaling pipiliin ang inaalihan na bagay. Kapag ang pagmamay-ari ay matagumpay, sila ay unti-unti at ganap na makokontrol ang pagkakaroon ng kanilang sariling mga kakayahan, at ang pag-aari ng kanilang sariling mga kakayahan tungo sa pag-iral ng kanilang mga espesyal na kakayahan, at ang kanilang sariling mga kakayahan tungo sa pag-iral ng kanilang sariling mga kakayahan at mga kakayahan tungo sa pagkakaroon ng kanilang sariling mga kakayahan at mga kakayahan tungo sa pag-iral ng kanilang sariling mga kakayahan. Sa demonyo, napakabuti ng iyong swerte. Ang nakatagpo mo ay dapat na isang inaalihan na halimaw na hindi pa sinapian. Kung ito ay isang inaalihan na halimaw na sinapian ng ating mga tao at may malakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban, kung gayon hindi ito ganoon kadaling harapin. Kaya't ang hindi nakikitang pag-aari ng mga demonyo ay nakakatakot, ngunit ang pisikal na pag-aari ng mga demonyo ay magiging mas kakilakilabot. Huminga ng malalim si Tang Wulan, ang ganitong uri ng pagkakaroon ng talento ng demonyo ay talagang nakakatakot. Tumingin si Blood kay Tang Wulan na may nakakapasong tingin, ang kabuuang bilang ng mga inaalihan ng mga demonyo ay hindi lalampas sa 36, at isa lamang ang ipanganganak kung ang isa ay mamamatay. Ngunit hindi namin alam sa ilalim ng anong mga pangyayari sila mamamatay, kahit sa salarangan ng digmaan, hindi pa kami nakapatay ng sinumang inaalihan ng mga demonyo. Nakagawa ka ng kasaysayan ngayon. Bukod dito, ang isang bagong panganak na sinapian na ang kabuuang bilang ng mga demonyo ay nangangahulugan ng kabuuang bilang ng mga sinapian ng demonyo. Ito ay tiyak na isang mahusay na tagumpay, at gagawin ko ito para sa iyo. Tiningnan ni Tang Wulan ang kanyang Blood God Ring, gayunpaman, ang Blood God Ring ay hindi nagpapakita ng anumang pagbabago sa mga merito. Mapait na ngumiti si Shai, iyon ay dahil hindi pa napatay ang inaalihan na demonyo, kaya natural na wala ito sa sistema. Ngayon, maaari itong idagdag, partikular para sa iyo. Siyempre, dahil ginawa mo ito noon. Malapit na akong ma-promote sa ranggo ng mayor na general, at marami akong utang, kaya ang mga merito na ito ay gagamitin bilang dating kabayaran. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tang Wulan, mayroon bang ganito? Hindi pala walang kabuluhan ng pagkatalo sa dugong siyam para itaas ang ranggo. Ang katotohanan ay, tulad mismo ni Zhu Jiu, ang kanyang mga naipon na merito ay nasa antas ng senior colonel. Sa makatuwid, pagkatapos matalo ni Tang Wulan, ibabalik siya sa senior colonel. Kung siya ay isa ng mayor na general sa orihinal na meritorious service, kung gayon siya ay mabibilang bilang isang mayor na general. Nakuha ni Wulan ang titulong Blood 9, at isa pa rin siyang Major General. Ang gawaing kinakailangan upang tumalon mula sa ranggo ng koronel hanggang sa mayor na general ay ganap na astronomical. Napakahalaga ng bagay na ito. Gusto kong pag-usapan ito ng pinuno. Huwag munang pumunta sa Abyss Channel. Ang pagpatay sa isang inaalihan na halimaw ay tiyak na mag-aalarma sa Abyss Plane. Kung pupunta ka ulit, sasamahan kita. Pero hindi ngayon, kailangan natin ng higit pang paghahanda, at kailangan mo rin ng higit pang improvement. Sa sabik na mga mata ni Shai, umalis si Tang Wulan.
Naikuyom ng dugo ang kanyang kamao ng may kamalayan, mula sa katawan ni Tang Wulan, mas marami siyang nakitang pag-asa. Ang pinakamahalaga ay ang nilalang sa kailaliman na talagang pinatay. Maaaring napakatagal ng prosesong ito, ngunit kahit papaano, may pag-asa. Sa pagsisikap ng 12-dosenang henerasyon ng Blood God Legion, sa wakas ay lumitaw ang bukang liwayway. Kung maaari, sino ang gustong mapunta sa napakalamig na lugar na ito? At kung hindi niresolba ang malaking banta ng Abyss Plane, magiging time bomb ito sa madaling panahon. Para sa susunod na yugto ng panahon, si Tang Wulan ay lumahok sa kompetisyon araw-araw, isang araw na labanan ng Soul Master, isang araw na labanan sa mecha. Ang natitirang oras ay ginugol sa forging at pagsasanay, at nagkaroon ako ng isang napakakasasyang buhay araw-araw. Hindi na muling lumapit sa kanya si Long Yuzo, kahit na nang peke siya, hindi na siya nakita. Hindi ko alam kung ano ito. Kalma lang, hindi na siya nakontak ni Tang Wulan. Ngayong tinanggihan mo na sila, huwag mo na silang guluhin. Ngunit mula sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa pa rin siyang maging kaibigan si Long Yuzo. Sobrang hinahangaan niya ang karakter ni Long Yuzo. Sinong mabait at mabuting babae, hindi ko alam kung magtagumpay si Jiang Wuyo. Bilang isang malaking paborito, unang nagkwalipika si Tang Wulan sa grupo at nakapasok sa top 16 ng Soul Master Battle. Tungkol naman sa mecha warfare, medyo mahirap. Upang makapasok sa round-robin stage, ang bawat mecha division ay may super control, ngunit sa mahihirap na laban na ito, ang mga kasanayan ni Tang Wulan ay patuloy na umuunlad. Ang pagsasanay sa dalawang laro ay naging mas pamilyar sa kanya sa sarili niyang kontrol, at sa wakas ay unti-unti niyang napag-aralan ang sarili niyang lakas matapos masira ang ikasampung selyo ng Golden Dragon King. Siyempre, para sa perpektong aplikasyon, mas maraming oras ang kailangan. Ngayon ang huling round ng Mech Battle Group Stage, at siniguro na ni Tang Wulan na maging kwalipikado. Ang laban ngayon ay laban sa isa pang kalaban sa grupo na napanatili rin ang kumpletong tagumpay. Kaya naman, laban din ito para sa nangungunang pwesto sa grupo. Ang mech ni Tang Wulan ay may hawak na mahabang sibat at nakatayo sa larangan ng kompetisyon. Sa kabilang banda, ang kanyang kalaban na si No. 68 ay halos kapareho ng kanyang No. 66. Ang sandata sa kanyang kamay ay sibat pala. Kung hindi dahil sa magkaibang mga numero ng ulo, magmumukhang eksaktong pareho sila sa laro. Ang tagumpay sa larong ito ay hindi makakaapekto sa kanilang pagpasok sa huling 16, ngunit makakaapekto ito sa mga kalaban na kanilang makakaharap sa 16. Ang unang lugar ng grupo ay tama sa unang eksena ng huling knockout. Ito ay dapat na ang pangalawang lugar ng iba pang mga grupo, at ang pangkat na nakaharap sa pangalawang lugar ay natural na ang unang lugar ng iba pang mga grupo. Kaya, sa isang kahulugan, ang larong ito ay napakamakabuluhan pa rin. Para kay Tang Wulan, wala siyang pakialam sa mga ito, pinapahalagahan lang niya ang pagpapabuti ng bawat laro. Inihanda niya kamakailan ang halos mga materyales para sa paggawa ng mga black level mecha. Bumili siya ng iba't ibang mga materyales para sa mga merito na naipon sa pamamagitan ng pagtulong sa pagforging ng kaluluwa ng iba, at ang ilan sa mga ito ay direktang inilalagay sa pamamagitan ng Legion upang mag-order ng Mingdo. Ihahatid ito sa loob ng ilang araw. Sa pagpapalalim ng kontrol ng mga mecha, lumalaki na ngayon ang kanyang interes sa mga mecha. Kung mas naiintindihan niya kung bakit naglagay ng napakaraming enerhiya si Muya sa paggawa ng mecha sa simula, upang maantala ang paglilinang ng sandata sa labanan. Ang mecha ay napakadirekta para sa pagpapabuti ng Soul Master, ngunit ang ordinaryong karaniwang mecha na ito, kapag si Tang Wulan ay ganap ng nakontrol, maraming mga kasanayan na hindi makumplito ng Soul Master ang maaaring makamit sa pamamagitan ng mecha. Bukod dito, ang mecha mismo ay ang pinakamahusay na proteksyon para sa Soul Master, na ibang-iba pa rin sa Battle Armor. Ang pagtaas sa Battle Armor ay mas direkta, mas malakas at mas nababaluktot. Ngunit ang Battle Armor mismo, pagkatapos ng lahat, ay nangangailangan pa rin ng sariling cultivation base ng Soul Master bilang suporta. Para sa ilang Spirit Masters na may mababang cultivation level, hindi sila makapagbigay ng lakas para suportahan ang Battle Armor, kaya nakatadhana silang hindi maging Battle Armor Masters. Pero iba ang mecha. Ang makapangyarihang mecha mismo, sa pamamagitan ng pag-iimbak ng enerhiya ng Soul Guide na baterya at ang inner core array ng mecha, ay nagbibigay sa mecha ng isang malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Sa madaling salita, kahit na walang sariling soul power ang Soul Master, mayroon pa rin siyang malakas na combat effectiveness kapag kinokontrol niya ang mecha. Sa makatuwid, ang Battle Armor ay makapangyarihan, ngunit ang mecha ay mayroon ding mga pakinabang na ang Battle Armor ay hindi umiiral. Ito rin ang naging dahilan upang mas malaman ni Tang Wulan ang dahilan kung bakit iminumungkahi ni Teacher Muya na kailangan pa rin niya ng mga mecha. Ganito ang kaso para sa mga karaniwang mecha, kaya gaano kalakas ang isang black level na mecha na iniayon para sa iyo. Sa katunayan, kahit na ito ay isang pulang mech, imposible para sa lahat ng mga bahagi na makumplito sa Skyforging, ang pangunahing bahagi lamang ang Skyforging. Si Tang Wulan ay tiwala pa rin sa kanyang panday. Naniniwala siya na sa hinaharap ay tiyak na makapasok siya sa antas ng Tianduan. Sa oras na iyon, siya ay personal na gagawa ng isang Diyos level na mecha para sa kanyang sarili.
At ngayon, plano na rin niyang gamitin ang pinakamalakas na magagawa niya para gumawa ng super mecha para sa kanyang sarili. Maglagay ng matibay na pundasyon para sa hinaharap na pagbawi ng Shrek Academy. Kasabay nito, ipinasa din niya ang ideyang ito sa kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng Soul Guidance Communication, na nagpapaalala sa kanila na bigyang pansin ang paglilinang ng mecha, lalo na si Shu Lizzie. Si Shu Lizzie ay isang Soul Master ng uri ng pagkain, kung mas makokontrol niya ang mecha, ito ay lubos na mapapabuti ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Ang lahat ay sumali sa hukbo. Bagamat kakaunti na ang kanilang mga kontak ngayon, ipinagpapalit pa rin nila ang kanilang karanasan sa hukbo at paglilinang. Nararamdaman ni Tang Wulan na hindi lamang ang kanyang sarili ang mabilis na lumalaki. Matapos ang napakaraming bagay na nangyari sa Shrek Academy, mabilis din ang paglaki ng kanyang mga kasosyo. Nagsikap ang lahat, at sumugod si Mo Zhu. Sumang-ayon si Tang Wulan at ang kanyang mga kasosyo na hindi sila dapat magmadali upang makapasok sa susunod na malaking antas, at ang kanilang kapangyarihan sa kaluluwa ay dapat naganap na maypan. Kapag nagkita sila, pagsasamahin nila ang kanilang 100,000 taong mga kaluluwa para gumawa ng sama-samang lukso. Noong panahong iyon, sila ang tunay na Shrek 7 Devils. 3, 2, 1, magsisimula na ang laro. Inihagis ng ika-68 ang sibat sa kanyang kamay, at ang isang anino ng sibat ay pinaypayan sa kanyang harapan. Ito ang kagandahang loob bago nagsimula ang labanan. Ngunit kasabay nito, ipinakita rin ito kay Tang Wulan kung gaano niya kontrolado ang marksmanship. Isa itong demonstrasyon na pumipigil sa kumpiyansa ni Tang Wulan. Itinaas lang ng 66 na mech ni Tang Wulan ang sibat sa kanyang kamay at tinapik ito ng 3 beses sa kalaban. 3 beses tumanggo si Phoenix, na itinuturing na isang papuri. Halos sabay-sabay na sumugod ang armor ng makina sa isa't isa, wala ni isa sa kanila ang gumamit ng anumang propeller, at ang paraan ng pag-usad nila ay napakasimple. Isang mahinang liwanag ang kumikinang sa mga mata ni Tang Wulan. Habang lumalaban siya sa mga malalakas, mas mapupukaw niya ang kanyang matinding pagnanais na lumaban. Mabilis na umunlad ang kanyang pagiging mamerkahan, ngunit higit sa kanila ay batay sa itinuro ni Chenfo. Gumagamit din ng baril ang kalaban. Umaasa siyang matututo siya ng ilang kaalaman na kailangan niya mula sa pagiging marksman ng kalaban, na higit pa sa pagkatalo sa kalaban. Mahalaga. Agad na lumiit ang distansya sa pagitan ng dalawang mecha, at nang malapit na itong magkasabay, biglang tumusok ang sibat ng kalaban, at kumislap ang sibat. Ice blow ang kanyang spearlight. Nang kumislap ang sibat, malinaw itong naramdaman ni Tang Wulan. Kapag ang temperatura sa paligid ng mecha ay agad na bumaba, kahit na ang bilis ng paggalaw ng mecha mismo ay naapektuhan. Ang malakas na hininga ng dugo ay nag-spray out mula sa kanyang katawan at direktang kumalat sa buong katawan sa buong mecha. Isang mapusyaw na gininto ang halo ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang karaniwang mecha, at agad na hinaranggan ang malamig na hangin. Kasabay nito, pinulot ng mecha ni Tang Wulan ang sibat, at hinayla ito patungo sa sibat ng kalaban. Wow! Ang 68 na sibat ay biglang nawala, ngunit sa sandaling ang mecha spear ni Tang Wulan ay kinuha. Ang kanyang sibat ay lumitaw na parang makamandag na dragon na nagpapadala ng mensahe na parang kidlat, at dumiretso sa dibdib ni Tang Wulan mecha. Sa isang iglap, 12-12 ng mga sinag ng sibat ang sabay-sabay na kumikislap. Itinuro ng mga sinag ng sibat ang lahat ng magkasanib na posisyon ng mecha, na nagpasilaw sa mga tao. Ang bilis ng sibat ay halatang mas mataas kaysa kay Tang Wulan. Ito ay hindi kung paano mo kontrolin ang baril, ngunit kung gaano kabilis mong kontrolin ang mecha. Walang duda na ang kontrol ng kalaban sa karaniwang mecha na ito ay umabot na sa limitasyon na kayang tiisin ng mecha. Malamig na sumangot si Tang Wulan. Tila hindi siya maiiwasan sa oras na ito, ngunit ang figure ng kanyang mecha ay agad na umindayog. Nawala ang multo at anino. Isang bilog ng mga ilaw ng sibat ang dumaan sa kanya, at kasabay nito, ang sibat sa kanyang kamay ay tumalsik ng labis na brutal, nang walang anumang kasanayan o kahanga-hanga, isang simpleng pagwawalis, na may isang walang patid na momentum, na nagwawalis sa hukbo. Naniniwala si Tang Wulan na malamang na pinag-aralan ng kanyang kalaban ang kanyang battle video, kaya malamang na naunawaan niya ang kanyang kapangyarihan. Imposibleng piliin na labanan siya nang walang ingat. Napakabilis ng marksmanship ng kalaban na kahit na gamitin ni Tang Wulan ang Ghost Trail para umiwas ng buong lakas, ang mecha ay isang mecha kung tutusin, hindi kasing flexible ng katawan ng tao, at sasaksakin pa rin ng kalaban ng ilang beses. Gayunpaman, kahit saksakin siya ng kalaban, sapat na ang kanyang sibat para tamaan ang mecha ng kalaban. Alin ang mas mahalaga ay depende sa pagpili ng kabilang partido. Ito ang dapat nating iligtas kapag umaatake sa kalaban. Pagkatapos ng napakaraming araw ng pakikipagdigma ng mecha, ang karanasan sa pakikipaglaban ni Tang Wulan ay mas mayaman kaysa dati, at sa kritikal na sandali, hindi siya naging mahina. Oo nga, narinig ng 68 mecha ang masamang hangin na dulot ng sibat ni Tang Wulan, at agad na nag-react, na kinokontrol ang kanyang mecha na tumalon pabalik, ngunit sa parehong oras, ang sibat sa kanyang kamay ay itinayo. Una, iniwasan niya ang hagupit ng mahabang sibat ni Tang Wulan, at kasabay nito ang dulo ng sibat na tumusok patungo sa lupa. Ang ice blue light ay kumislap,
At ang mecha ni Tang Wulan ay agad na naging isang makinis na ibabaw ng yelo. Oo, ito ay ang ibabaw ng yelo. Ito ay isang mahirap na sitwasyon para sa mga mecha. Ngunit sinamantala na ng mecha ng kalaban ang momentum para lumipad, nag-indayog ng mga ilaw ng sibat mula sa langit, na sumasakop sa halos lahat ng direksyon na maaaring iwasan ni Tang Wulan. May yelo sa lupa, syempre ayos lang na nakatayo ka lang, pero kung gusto mong gumalaw siguradong madadami ka, at may mga spear lights sa langit. Libu-libong mga anino ng sibat ang bumagsak mula sa langit, na sinisiraan lamang ang mecha ni Tang Wulan. Kailangan kong sabihin na ang paglipat sa ika-68 ay napakasama, at sa sandaling magtagumpay ito, maaari itong magtatag ng isang ganap na kalamangan. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan at kinokontrol ang kanyang mecha para gumawa ng squat movement, nang walang anumang puwersa, ngunit binabawasan ang force-bearing area ng mecha mismo. Kasabay nito, ang sibat sa kanyang kamay ay bumaril sa hangin, wala na. Ang dispersal ng spearlight ay isang purong putok lamang. Ang malupit na tunog ng pagpunit ay nagngangalit sa hangin, at ang kaunting platinum spearlight ay sumabog mula sa dulo ng sibat ni Tang Wulan na parang tatagos ito sa buong kalangitan. Ang malakas na layunin ng sibat ay may halong malakas na pagbabago-bago ng sigla at dugo, na nagbibigay ng lakas ng sibat na ito ng lubos. Nagulat sino. 68. Nang makita niya ang mecha ni Tang Wulan na nakasquat, naisip niyang sinusubukan niyang bawasan ang area of force para maiwasan ang suntok, kaya mas mabangis na pinakawalan ang kanyang pag-atake, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang nakasquat, ang kalaban ay maaari pang makasaksak ng ganoong dominanteng putok. Frick! Walang alinlangan na ang pagkilos ng squatting ay hindi kailangan. Si Tang Wulan ay maaaring direktang umatake, ngunit ang layunin ng aksyon na ito ay upang linlangan ang no. 68 at gawing luma ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ay pag-isipan ito. Nagiging mahirap baguhin. Tila na mula sa aspeto ng mga kasanayan, si Tang Wulan ay magiging dahado, ang bilis ay magiging mabagal, at ang tugon ay mahina. Ngunit ang simpleng squat na ito ay magbibigay daan sa no. 68 na maunawaan na ang aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban ng kalaban at mapagpasyang wala na sa ilalim ng sarili. Nang makitid ang kanyang isip, isang ice blue na salamin ang biglang lumitaw sa langit. Sinasalamin ng salamin ang liwanag at anino ng sibat ni Tang Wulan. Nang tumusok ang sibat sa salamin, naramdaman na lamang ni Tang Wulan ang dulo ng baril. Isang malakas na putok na tiyak na mananalo, ay ginabayan ng salamin ng yelo upang dumulas sa isang tabi. At ang spearlight na tinusok ng no. 68 mecha ay umabot na rin sa Tang Wulan mecha, ngunit ang momentum at kapangyarihan ay mas mahina kaysa dati. Gumawa ng kamao gamit ang kanyang kaliwang kamay at sabog. Ito ang tugon ng no. 66 na mecha ni Tang Wulan. Tila isang napakasimpleng suntok, ngunit sa parehong oras na pumutok ang kamao, isang hindi mapigilan na nakakatakot na puwersa ang sumabog. Ito ang purong pumuputok na kapangyarihan ni Tang Wulan ng kanyang sariling enerhiya at dugo. Ang hangin ay sumabog at naging isang malaking masa ng hangin, na matigas ang ulo ng hamarang sa bumabagsak na ilaw ng sibat. Kahit na ang mecha ni Tang Wulan ay natatakpan din ng isang layer ng hamog na nagyelo, ang no. 68 na mecha ay hindi sinasadyang lumipad pabalik. Sa labas, nahuhulog sa malayo. Ang banggaan sa pagitan ng dalawang panig ay naging lubhang mabangis mula sa simula. Ang squatting body ng no. 66 na mech ni Tang Wulan ay tumalbog muli, lumipad palabas sa lugar ng yelo sa lupa, at nahulog sa lupa. Ang hamog na nagyelo sa kanyang katawan ay natunaw na ng kanyang malakas na enerhiya at dugo. Magkaroon ng pantay na bahagi. Sa proseso ng unang banggaan, walang sinuman ang talagang makasasamantala, ngunit lahat sila ay nagpakita ng kanilang mga kakayahan. Dahan-daang itinaas ni Tang Wulan ang kanyang sibat, at ang sibat ay nagliwanag. Ganoon din sa mga kalaban, muling humarap sa kanila, at kasabay ng pag-iingat, ang fighting spirit nilang dalawa ay tumataas ng husto. Sa paligid ng dalawang mecha, may mahinang pagbabago-bago ng enerhiya na patuloy na tumataas. Walang alinlangan na sila ay nakakakuha ng momentum, at ang susunod na suntok ay tiyak na isang nakagigimbal na pagkabigla. Kinakabahan na ang mga komentarista at hindi nakapagsalita. Sa huling pag-ikot ng yugto ng grupo, walang duda na ang kompetisyon na ito para sa unang lugar sa grupo ay ang pinakakapanabik at na-i-broadcast ng live sa buong network. Hindi binaygo ng no. 66 at no. 68 ang manunood, ngunit ang pambungad na banggaan ay nagbigay daan sa mga manunood na makita ang kanilang lakas. Ito ay isang ordinaryong karaniwang mecha lamang. Ang sinumang nakipag-ugnayan sa mga mecha ay nakatagpo ng parehong mga mecha. Ngunit ang parehong mecha ay kinokontrol ng iba't ibang mga dibisyon ng mecha, at ang pagiging epektibo ng labanan na ginagawa nito ay maaaring mag-iba ng malaki. Nagbibigay daan ito sa maraming dibisyon ng mecha na may hindi sapat na mga talento na makakita ng pag-asa na ang karaniwang mecha ay maaari ding maging napakalakas. Huminga ng malalim si Tang Wulan, inalala ang pagiging mamarkahan ng kalaban, at kasabay nito ay naramdaman ang kanyang sariling sibat na layunin. Unti-unti, parang naramdaman niyang hindi na niya kontrolado ang isang mecha, ngunit nasa labanan na siya. Isang katawan. Oo, minsang sinabi sa kanya ni Ling Wuyu ang tungkol sa estadong ito.
Noong panahong iyon, ang orihinal na salita ni Ling Wuyo ay kung gusto mong maging isang ace mecha, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay pagsamahin ang katawan at baluti. Kapag naramdaman lamang ng master ng mecha na ang mecha mismo ay ang kanyang sarili, magagawa ng mecha na ganap na may segowa ang bawat punto ng mga kakayahan nito, at pagkatapos ay ganap na may sama sa mecha ang kanyang sariling mga kakayahan. Halos nagkataon lang na magkasabay na gumalaw ang dalawang mecha, at sabay nilang pinaandar ang mga propellers na lahat ay tumaas ang kanilang bilis sa maximum. Nakaturo din sila sa harap na may mahabang sibat, at umuusad din sila. Ang No. 68 mecha ay ganap na naging ice blue, at kahit na hindi mabilang na mga ice cone ay ipinanganak sa ibabaw ng mecha, habang ang mecha ni Tangwulan ay naging makikinang na ginto, at ang dalawa ay malinaw na hindi nakaraniwang mga makina. Ang pagkakaroon ng level A ay dumating sa harap ng isa't isa halos sa isang iglap. Sa isang malakas na epekto, lahat sila ay nagsaksak ng kanilang mga sibat ng walang pag-iisip. Ang No. 68 mech spear ay naging ice blue, at hindi mabilang na mga ice cone ang kumalat mula sa likuran, at pagkatapos ay sumabog, na parang may libu-libong mga ice spear na namumulaklak, tulad ng isang namumulaklak na bulaklak ng yelo. At ang mahahabang sibat na sinaksak ni Tangwulan, isa ay nahahati sa dalawa, dalawa ay nahahati sa tatlo, tatlong puntos na walang hanggan, hindi mabilang na mga asul na pilak na emperador ay naging mahahabang sibat at sumabog, bawat isa ay may malakas na puwersa ng sigla at dugo. Puno ng walang katulad na malakas na layunin ng baril sa kanyang puso. Ang lahat ng asul na Silver Emperors na natusok ay bumalik sa gitna sa isang iglap, sumanib sa Mecha Spear, at itinuro. Sa harap ng malakas na pressure na dulot ng kalaban, muling ginamit ni Tangwulan ang kanyang itinuro, na hindi isang tunay na kasanayan, ngunit pagkatapos ng kanyang sariling persepsyon sa oras na ito, natunaw niya ang Blue Silver Emperor at ang Mecha Spear sa isa. Sa bawat sandali kapag ang Blue Silver Emperor ay nakipag-ugnayan sa Mecha Spear, natural na ito ay uupo sa paligid nito, na ginagawang mas mabigat at mas solid ang sibat, at ang Spear Intent at ang Spear mismo ay isasama sa sibat, at pagkatapos ay ibabalik. Ginawa niyang mas maliwanag ang karaniwang mecha ni Tangwulan. Ang ika-68 sa oras na ito ay parang isang namumulaklak na bulaklak ng yelo, habang si Tangwulan sa oras na ito ay parang isang malaking umiikot na kono. Walang alinlangan, ito ay lahat ng mga pag-atake na nagawa sa isang labanan, at ang mga ito ay lahat ng mga pag-atake kung saan ang sariling lakas ay ganap na pinagsama. Panalo ang matapang kapag nagkita tayo sa makipot na daan. Hindi napigilan ng audience ang paghinga. Walang sino man ang nag-akala na ang gayong labanan ay magpapasya ng kalalabasan ng napakabilis. Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit pinili ni Tangwulan at No. 68 ang paraang ito ay dahil naiintindihan nilang lahat na napakalakas ng kanilang mga kalaban. Nahaharap sa gayong kalaban, paano ka hindi umaatake gamit ang iyong peak combat power? Ang kompetisyon ay lakas, momentum, pag-unawa sa layunin ng baril, at sa parehong oras, ito rin ang pundasyon. Nabangga ito, bumangga ang Ice Flower sa Golden Hovering Cone. Nagkaroon ng saglit na paghinto sa magkabilang panig, at ito ang nagpabilis ng tibok ng puso ng mga manunood at ang mga komentarista ay hindi nagtagumpay. Sa sumunod na sandali, biglang lumiwanag ang isang ginintoang ilaw mula sa likod ng bulaklak ng yelo, at pagkatapos, ang golden pointed cone na nakapos ay halatang sumugod, at ang malaking ice flower ay agad na sumabog sa ice powder at lumipad sa lahat ng direksyon. Napakaganda ng eksenang ito, nakakaloka ang eksenang ito. No. 66, tagumpay. Umalangaw-ngaw sa buong venue ang hiyawan ng pagsipol ng bundok at tsunami pagkatapos ng 3 buong segundo. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang sumigaw sa harap ng screen ng gabay ng kaluluwa. For more videos, please like, share and subscribe.